Bawat buwan matapos kaming maghiwalay, nakakatanggap ako ng 20,000 piso mula sa aking biyenan. 7 taon ang lumipas. Dinala ko ang aking anak sa probinsya para magpasalamat, ngunit pagbukas ko ng pinto, namutla ako sa bumungad na eksena. Metro Manila, isang hapon ng huling bahagi ng Pebrero 2015, biglang bumuhos ang malakas na ulan na hindi napapanahon. Ang mga patak ng ulan na humahampas sa bintana ay lalong nagpapalamig sa sahig ng inuupahan naming apartment sa Quezon City. Nakaupo ako sa tabi ng hapagkainan, nakikinig sa alingaw-ngaw ng mga gulong ng maletang hinihila sa likuran ko. Alam kong tuluyan ng gumuho ang aming pamilya. Ako nga pala si Vanessa, 31 taong gulang noon, isang accountant sa isang manufacturing company sa Makati. Ang lalaking humihila ng maleta ay si Diego, ang aking asawa, habang si Harvey, ang aming anak na 5 taong gulang, ay mahimbing na natutulog sa maliit na kwarto, walang kamalay-malay na paggising niya bukas, kulang na ng isang tao sa bahay. Ikinasal kami ni Diego noong 2007 matapos ang 3 taong pagkakakilala. Noon, hindi ako nangangarap ng malaking bahay o marangyang buhay. Naisip ko lang na basta't magsipag kaming mag-asawa, may isda at gulay sa hapag, at masaya kaming nagkikita pag uwi sa gabi, sapat na iyon. Si Diego ay isang ahente ng mga construction materials. Noong mga unang taon, hindi kalakihan ang sweldo namin, pero nakakapagtabi kami kahit papaano. May mga panahong paubos na ang budget sa katapusan ng buwan, pero bibilhan pa rin ako ni Diego ng taho at ngingitian ako. Mahirap lang tayo, pero hindi ko hahayaang maglaway ang asawa ko sa matamis. Naniwala ako noon na tama ang lalaking pinakasalan ko. Sa pagtatapos ng 2009, ipinanganak si Harvey. Matapos ang 3 buwang maternity leave, bumalik ako sa trabaho. Sa araw, nag-aasikaso ng mga libro sa kumpanya. Sa hapon, sumusundo sa anak. Sa gabi, naglalaba at nagluluto. Madalas gabihin si Diego dahil sa pakikipagkita sa mga kliyente. Naaawa ako sa asawa ko, kaya hindi na ako masyadong nag-uusisa, pero kalagitnaan ng 2013, nagsimula siyang magbago. Bumili siya ng mga bagong damit, nagpalit ng pabango, at palaging nakataob ang cellphone niya sa lamesa. May mga gabing mag-12 na siyang umuwi, amoy alak, at may kakaibang matamis na pabangong nakakapit sa damit niya. Tinanong ko siya kung saan siya nakipag-meeting, at bakit ginabi siya ng ganoon. Naghubad siya ng sapatos nang hindi nakatingin sa akin. Sa restaurant. Bakit mo tinatanong? Kasi 3 beses ko nang ininit ang pagkain. Sagot ko. Kumunot ang noo niya. Nagtrabaho ako, hindi naglakwatsa. Nandito ka lang sa bahay. Huwag mong isiping walang ginagawa ang ibang tao tulad mo. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nagtatrabaho rin ako ng 8 oras. Tapos pag-uwi, sangkatutak na gawaing bahay ang naghihintay. Pero sa paningin niya, walang kwenta ang mga iyon. Hindi nagtagal, nabanggit niya ang isang babaeng nagngangalang Lorna. Sabi niya, isa raw itong real estate agent sa Bulacan na maraming alam na murang lupa. Kailangan lang daw maglabas ng pera ngayon at dodoble ito pagkalipas ng ilang buwan. Tinanong ko kung kumpleto ba sa titulo ang lupa. Tumawa siya. Accountant ka kasi kaya gusto mo laging may dry seal at perpektong papeles. Kung malinaw na malinaw ang lahat, hindi na aabot sa atin ang swerte. Para kay Harvey ang ipon natin. Kung gusto mong mag-invest, pag-usapan natin, sabi ko. Tinapik niya ang lamesa. Kung puro usap lang sayo, tatanda tayong nangungupahan. Sabi niya, ang matapang lang ang yumayaman, habang ako raw ay magaling lang mag-plus at minus at puro takot. Sabi ng mga matatanda, kung magkasundo ang mag-asawa, kahit dagat matutuyo nila. Pero kung ang isa ay sumasagwan, at ang isa naman ay patagong binubutas ang bangka, hindi pa natutuyo ang dagat. Lulubog na sila. 1 linggo ang lumipas, chineko ang passbook namin sa bangko at nakitang nag-withdraw siya ng gere, 250,000. Iyon na halos ang buong ipon namin sa loob ng maraming taon. Tinawagan ko si Diego habang nasa loob pa ako ng bangko. Kinuha mo ang pera, tama? Ilang segundong natahimik ang kabilang linya. Hiniram ko muna pang kapital. Hiniram? Pera nating 2 iyon. Bakit hindi mo sinabi? Busy ako. Pag-uwi ko na lang papaliwanag. Kinagabihan, inilapag ko ang passbook sa lamesa. Saan mo ininvest? Sa lupa sa Bulacan, may koneksyon si Lorna. Alam mong hindi ako pumayag. Sumandal si Diego sa silya. Hindi ka pumayag.
Kasi wala kang alam. Nakukontento ka na sa sweldo mong pang-accountant. At iniisip mong ganyan na lang tayo habang buhay. Hindi ako tutol sa pagnenegosyo. Tutol ako sa pagnanakaw mo sa pera ng pamilya. Sumabog si Diego. Itinumba ang upuan na gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Tama na. Naghahanap buhay ako para sa inyo. Huwag mo akong ituring na magnanakaw. Sa unang pagkakataon, parang ibang tao ang lalaking nasa harapan ko. Hindi niya kailangan ng tama o mali. Gusto niya lang manahimik ako. Nabigo ang investment na iyon wala pang 4 na buwan. Naipit sa zoning ang lupa at nawala na parang bula ang taong nangolekta ng pera, naubos ang puhunan ni Diego. Sa halip na humingi ng tawad, sinisi niya ako. Dahil daw sa kakareklamo ko araw-araw, nawalan siya ng diskarte para maayos ang problema. Tinanong ko, natalo ka, dahil peke ang papeles, anong kinalaman ko doon? Malamig niyang sagot, kung sinuportahan mo lang sana ako, baka nakaisip pa ako ng ibang paraan. Mula noong araw na iyon, mas humaba ang mga pag-aaway namin. Sa sala na natutulog si Diego, umaalis ng maaga, umuuwi ng gabi, at madalas ay hindi na umuuwi. Isang gabi ng weekend, nilagnat ng mataas si Harvey. 4 na beses kong tinawagan si Diego, walang sumasagot. Bandang 1:00 ng madaling araw, nag-text siyang may inaasikaso siyang kliyente. Karga ko ang anak ko sa emergency room, matagal kong tinitigan ang text na iyon. Kinaumagahan, umuwi si Diego, naligo, at natulog. Nag-vibrate ang cellphone niya sa lamesa. Lumabas sa screen ang pangalang Lorna Real Estate kasama ang isang mensahe. Nag-usisa ba misis mo pag uwi mo kagabi? Miss na kita. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bago ko pa mahawakan ang cellphone, dumating ang isa pang text litrato ng resibo sa isang hotel sa Antipolo. Ang petsa at oras ay sakto kagabi. Hindi ako humagulgol. Kinuha ko ang cellphone ko. Pinikturan ko ang lahat ng usapan at ang resibo ng hotel. At hinintay kong magising si Diego. Bandang 10:00, lumabas siya ng kwarto. Gulo-gulo pa ang buhok. May pagkain ba? Inusog ko ang cellphone niya palapit sa kanya. Tiningnan niya ang screen, namutla at kumunot ang noo. Pinakialaman mo ang phone ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Magpaliwanag ka. Inilapag ko ang litrato ng resibo ng hotel sa harap niya. Ang boses ko ay sobrang bagal at malamig. Huwag mong sabihin sa akin na kliyente mo rin ang hotel na yan. Tinitigan niya ang resibo. Kinagat ang labi. Ilang segundo pa lang ang nakalipas ay mukhang bagong gising siya, pero ngayon ay nanlalamig na ang mga mata niya. Kailan mo pa binubusisi ang cellphone ko? Hinila ko ang upuan at umupo. Kailangan mo lang sabihin kung saan ka nanggaling kagabi. Sabi mo may meeting ka. Meeting sa kwarto ng hotel? Natahimik si Diego. Inilapag ko ang mga na-print kong screenshots. Kinuha niya ang cellphone niya, nagmamadaling binura ang usapan, at sumigaw. Business partner ko lang si Lorna. Nagbiruan lang kami. Anong masama doon? Nag-send siya ng resibo, bilang biro, wag mong palakihin ang issue. Napatawa ako, parang may nakabara sa lalamunan ko. Kinuha mo ang 250,000 pesos na pera natin para sa negosyo niya. Iniwan mong may sakit ang anak mo sa ospital para makasama siya. Gaano pa ba kalaki ang gusto mo? Sumandal si Diego. Naiintindihan ni Lorna ang trabaho ko. Marunong siyang mag-motivate. Ikaw? Araw-araw mo na lang tinatanong kung asan ang pera, saan ako galing, anong oras ako uuwi. Nakakasakal sa bahay na to. Nang aliwa ka, tapos babaliktarin mo ako. Kung hindi ka nang aliwa, hindi magiging nakakasakal ang bahay na to. Anong tawag mo sa ginawa mo? Tumingin siya sa bintana. Huling tanong ko na to, sabi ko. Tatapusin mo ba ang relasyon niyo ni Lorna? Aayusin ang pera? At bubuuhin ulit natin ang pamilya natin? Ngumisi si Diego. Binibigyan mo ako ng kondisyon. Binibigyan mo ako ng choice. Hindi ko kailangan ng ibibigay mong pagkakataon. Alam kong wala na akong dapat panghawakan. Hindi siya nagsisisi. Naiinis lang siya dahil nahuli siya. Nang hapong iyon, tinawagan ko ang biyenan ko, si Lolo Samuel. Matagal siyang tahimik. Sigurado ka ba, anak? May mga text, resibo, at bank statement ako, tay. Luluwas ako. Kinaumagahan, sumakay siya ng pinakaunang bus mula sa Batangas. Pagpasok niya ng bahay, tinawag niya agad si Diego sa sala. Maupo ka. Isang tanong. Sagutin mo ng maayos. May relasyon ba kayo ng babaeng nagngangalang Lorna? Kumunot ang noo ni Diego. Tay,
Huwag na kayong makialam sa problema naming mag-asawa. Hinampas ni Lolo Samuel ang lamesa. Ikaw na nga ang may kasalanan. Ganyan pa ang tono mo? Nanganak si Vanessa, nagtrabaho, at nag-asikaso ng bahay ninyo. Kung hindi mo siya kayang pahalagahan, huwag mo siyang tapakan. Tumayo si Diego. Lagi niyo na lang siyang kinakampihan. Ako ang tunay ninyong anak. Tiningnan niya ang anak niya. Bumaba ang boses. Kaya nga, dahil anak kita, kaya ako nagsasalita. Kung ibang tao ang nagkamali, pababayaan ko. Pero anak kita, hindi ko pwedeng pikit matang konsintihin ang mali mo. Sakto namang tumawag ang biyenan kong babae. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Diego noong una, pero pagkasagot ni Lola Maria, agad siyang nagpayo. Vanessa, ang mga lalaki minsan nadudulas sa labas. Alang-alang kay Harvey, palampasin mo na lang muna. Sagot ko, Nay, ninakaw niya ang ipon natin. Nagsinungaling ng maraming buwan at iniwan ang anak niya sa ospital para sumama sa ibang babae. Bumuntong hininga siya. Masyado mong pinapalaki. Pagtatawanan tayo ng mga tao. Ang tunay na panalo ay ang babaeng marunong magtago ng asawa. Nanlamig ang puso ko. Kung gusto nang umalis ng asawa, hindi siya mapipigilan ng babaeng itinatali ang sarili niya sa pagdurusa. Nay, kinuha ni Lolo Samuel ang telepono. Huwag mong pilitin si Vanessa na lunukin ang pait para lang sa reputasyon natin. Kung nagkamali si Diego, siya ang dapat mag-ayos. Pero hindi nag-ayos si Diego. Umalis siya ng hapong iyon, 2 araw bago bumalik. Nang tanungin ko ang desisyon niya, inihagis niya ang susi sa lamesa. Hindi ko kaya ang ganitong buhay na kontrolado. Kung ganoon, maghiwalay na tayo legally, sabi ko. Natigilan siya. Tinatapangan mo ako ng annulment at paghihiwalay? Hindi, nakapag-isip na ako ng maayos. Tumingin si Diego sa kwarto ng anak namin. Hahayaan mong walang ama si Harvey? Ang ama ay hindi lang pangalan sa birth certificate. Wala ka nung nilalagnat ang anak mo. Hindi mo nga alam kung anong grade na niya. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Kaya mo siyang buhayin mag-isa? Mahirap! Mahirap? Pero mas nakakatakot na lumaki ang anak ko sa bahay kung saan binabastos ng ama ang kanyang ina. Nag-file ako ng kaso ng legal na paghihiwalay at kustodiya pagkalipas ng ilang araw. Hinihingi ko lang na hatiin ang natitirang pera. At sa akin mapupunta si Harvey. Sa mediation, sinabi ni Diego na nag-aaway kami dahil masyado akong istrikto. Hindi na ako nakipagtalo. Ang mga text, resibo, at bank statements na ang nagsalita para sa akin. Noong Mayo 2015, iginawad ng korte sa akin ang kustodiya kay Harvey. Obligado si Diego na magbigay ng sustento na 8,000 kada buwan. Paglabas namin ng korte, nagtanong siya, "Masaya ka na?" Tiningnan ko ang dati kong asawa. Walang nananalo sa paghihiwalay. Ang nangyari lang, wala ka ng karapatang saktan ako bilang asawa ko. 4 na buwang naghulog ng tama si Diego. Pagdating ng ika-5 buwan, walang pumasok sa account ko. Tinawagan ko siya, pero naka-off na ang cellphone. Pagpunta ko sa dati niyang kumpanya, nalaman kong nag-resign na siya. Sabi ng isang katrabaho, sumama raw kay Lorna paalis ng Maynila at hindi na nila alam kung saan napunta. Hindi rin makontak ni Lolo Samuel ang anak niya. Tinawagan niya ako. Garalgal ang boses. Patawad anak. Pinanganak ko siya, pero hindi ko siya naturuan ng tama. Sagot ko, hindi po kayo ang may kasalanan. Wala kayong dapat ihingi ng tawad para sa kanya. Bago matapos ang taong iyon, nag-file ako ng motion para ipatupad ang child support. Tinanggap ang papeles pero wala na si Diego sa huli niyang address, walang nakapangalang ari-arian, at walang patunay ng trabaho. Nag-impake ako. Dinala ko si Harvey sa mas maliit na inuupahang kwarto sa Quezon City. Araw ng paglipat namin, yakap ng anak ko ang kanyang toy car. Tumingala siya at nagtanong, "Hindi na ba titira si Papa sa atin, Ma?" Umupo ako at inayos ang kwelyo niya. "Hindi na siya titira kasama natin. Papa ko pa rin ba siya?" Ibinaling ko ang mukha ko saglit at sumagot, "Papa mo pa rin. Pero simula ngayon, si Mama na lang ang palaging nasa tabi mo araw-araw." Binuhat ko si Harvey palabas ng lumang bahay. Sa bag ko, nandun lang ang mga papeles, ilang pares ng damit, at ang passbook kong halos simot na. Sa likuran ko, dahan-dahang sumara ang pinto. Ang isang lalaki ay madaling makakaalis sa pamilya sa pamamagitan lang ng tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig. Pero ang naiwan ay aabutin ng maraming taon bago matutong humakbang nang hindi lumilingon sa likod.
Ang bago naming paupahan ay mahigit 20 kwadrado metro lang, nasa looban ng isang iskinita. Kapag tag-araw, parang pugon. Kapag tag-ulan, tumutulo ang tubig mula sa yero papunta sa sulok ng kusina. Naglagay ako ng kama sa tabi ng pader para sa aming mag-ina, at isang monoblock table na kainan at pinagtatrabahuan ko sa gabi. Unang araw namin doon, tumayo si Harvey sa gitna ng kwarto at nagtanong, "Ma, ang liit ng bahay natin. Saan ko ipaparada ang kotse ko?" Itinuro ko ang ilalim ng kama. "Ayan, libre ang parking dyan." Tumawa ng pagkalutong-lutong ang bata. Napangiti na rin ako, kahit nalampas, 3,000 na lang ang laman ng bulsa ko at 2 linggo pa bago ang sweldo. Mula noon, ang buhay ko ay nakadepende sa orasan. 6:00 ng umaga, gising para magluto, ihahatid si Harvey sa school, tapos makikipagsiksikan sa jeep papuntang kumpanya. Pag-uwi sa hapon, susunduin ang anak, dadaan sa palengke para bumili ng mga tirang gulay na mas mura na sa gabi. Kapag nakatulog na siya, bubuksan ko ang desk lamp para gumawa ng part-time na pag-asikaso ng mga libro, bookkeeping, para sa 2 sari-sari store. May gabing sobrang pagod ko. 3 beses kong in-add ang parehong numero pero mali pa rin. Nagising si Harvey. Kinusot ang mata at nagtanong, "Hindi ka pa natutulog, ma?" "Malapit na. Babawi si mama ng tulog bukas." Hinimas ko ang ulo niya. "Ang mga matatanda, walang bawi-bawi ng tulog, anak." Nag-isip ang bata at hinila ang maliit niyang unan sa paanan ko. "Kung ganon, pagtapos mo dyan, dito ka na rin matulog." Ang mga inosenteng salitang iyon ang madalas pumipigil sa akin na tuluyang sumuko. Unang linggo ng Hulyo 2015, biglang nilagnat ng mataas si Harvey. Akala ko simpleng sipon lang. Pero pagdating ng hating gabi, nag-aalab ang katawan niya, tuyong-tuyo ang labi at umiiyak sa sakit ng ulo. Nagpatawag ako ng tricycle papuntang ospital. Sabi ng doktor, kailangan siyang ma-admit at ma-test dahil baka daw dengue at na-dehydrate na ang bata. Nakaupo ako sa cashier. Paulit-ulit kong binibilang ang pera sa wallet ko, kulang pa rin ng 2,000 piso. Wala pang sweldo at ang sustento ni Diego noong buwang iyon ay wala pa rin. Tinawagan ko siya, out of reach ang cellphone niya. Narinig ng katrabaho kong si Ate Teresa ang problema ko at agad na nag-transfer ng pera sa akin. Nag-text lang siya, "Unahin mo ang bata, bayaran mo na lang pag meron na." Hawak ko ang phone. Naiyak ako minsan ang mga taong bago mo lang kakilala ang mas mabilis pa mag-abot ng tulong kaysa sa taong nangakong aalagaan ka habang buhay. Matapos ang 2 araw, bumaba ang lagnat ni Harvey at nakauwi na kami. Habang inaalagaan siya, kinukwenta ko kung ano ang dapat kong tipirin sa buwang iyon. Hindi pwedeng hindi magbayad ng upa, ng kuryente, ng tuition, at ang pagkain namin ay nakasagad na sa pinakababa. Kinahapunan ng 5 ng buwan, tumunog ang phone ko. May pumasok sa account ko. Pagbukas ko, may natanggap akong 20,000. Ang nakalagay lang sa remarks ay, "Para sa apo." Natigilan ako sa gilid ng kama. Mas malaki ito sa obligasyong sustento ni Diego. Siya ang unang pumasok sa isip ko. Baka nakonsensya siya. Baka nagpadala siya ng sobra. Tapos nahihiyang makipag-usap. Tinawagan ko ang lumang number niya. Hindi pa rin makontak. Nag-message ako sa Facebook niya. Pero seen lang. Tinawagan ko ang 2 dati niyang katrabaho. Ang isa, matagal na raw hindi nakikita si Diego. Ang isa naman, narinig daw na sumama si Diego sa isang grupo ng real estate agents papuntang Pampanga tapos lumipat kung saan. Kinagabihan, hindi ko ginalaw ang pera. Kinaumagahan, ginamit ko ang lunch break ko para pumunta sa bangko. Chinek ng teller at sinabing over-the-counter deposit iyon. Ang remarks, tama ang nakita ko. Nagtanong ako, "Pwede bang malaman kung sino ang nag-deposit? Baka kasi nagkamali lang ang nag-send." Umiling ang teller. "Hindi po namin pwedeng ibigay ang impormasyon ng depositor ng basta-basta. Kung may formal complaint po, saka lang ipoprocess ng bangko. Ano pong dapat kong gawin? Huwag niyo po munang galawin. Obserbahan natin kung may magrereklamo na nagkamali sila." Ginawa ko ang sinabi niya. 3 linggo ang lumipas, walang tumawag at nanatili ang pera sa account ko. Pagsapit ng 5 ng susunod na buwan, tumunog ulit ang phone ko. May pumasok na naman na 11,200. Parehong remarks, "Para sa apo." Nanlabo ang mga mata ko sa kakatitig sa screen. Kung nagkamali man, imposibleng saktong tao, saktong halaga, at saktong remarks ng 2 magkasunod na buwan. Kinagabihan,
Patuloy kong tinanong ang mga kakilala ni Diego, pero wala pa ring balita. Nag-message din ako sa isang kamag-anak niya sa probinsya kung nagpapadala ba si Diego sa kanila. Ang sagot ay maraming buwan na raw nila itong hindi nakikita. Setyembre, pumasok ang ikatlong padala sa saktong araw. Kasabay nito, kailangang mag-follow-up check-up ni Harvey. Niresetahan siya ng doktor ng dagdag na gamot at pinagpahinga sa bahay ng ilang araw. Tiningnan ko ang resibo at ang balanse sa bangko ng matagal. Wala na akong ibang paraan. Bago ako mag-withdraw, kumuha ako ng isang lumang asul na notebook at isinulat ang buwan at araw ng malinaw. Pinaalalahanan ko ang sarili ko na kahit sino pa ang nagpadala nito, hindi ko ito pera. Gagamitin ko lang ito para kay Harvey at itatala ko ang bawat sentimo. Nang araw na iyon, binayaran ko ang check-up, ang mga gamot, at ang tuition ng anak ko para sa bagong buwan. Hindi ako bumili ng blasang matagal ko nang tinitingnan sa palengke. Hindi ko rin pinalitan ang sapatos kong pudpod na ang takong. Natatakot ako na balang araw. Pag nagpakita ang nagpadala nito, hindi ko sila matingnan, nang diretso at masabing naging tapat ako sa kabutihan nila. Gabi, matapos uminom ng gamot si Harvey at mahimbing na natutulog sa kama, umupo ako sa ilalim ng dilaw na ilaw at binuksan ang asul na notebook. Ang unang isinulat ko, Setyembre 7, 2015, gamot at check-up ni Harvey, A3,500. Ibinaba ko ang ballpen at napatitig sa mga salitang, para sa apo, sa screen ng cellphone ko. Ang perang iyon ay dumating sa sandaling halos maubos na ang lakas naming mag-ina, pero habang inililigtas ako nito sa pagkakasadlak, mas lalo naman akong nakaramdam ng takot, sapagkat sa mundong ito, ang pinaka-nakakakabang bagay ay hindi ang kawalan ng tutulong sa iyo, kundi ang tulungan ka ng isang taong hindi mo kilala ng patago. Pagkatapos ng ikatlong beses, patuloy na dumarating ang 20,000, tuwing ika-5 ng buwan. Hindi na ako tumatakbo sa bangko para magtanong, hindi ko na rin hinanap si Diego kung saan-saan. Naisip ko, kung gusto magpakilala ng nagpapadala, iiwan sana niya ang pangalan niya. Ang tanging magagawa ko lang ay panatilihing malinis ang pera at gamitin sa tamang paraan. Humaba ng humaba ang listahan sa asul na notebook. Tuition ni Harvey, gamot, uniform, libro, bagong salamin ng lumabo ng kaunti ang mata niya. Bawat gastos ay may petsa, resibo, at malinaw na paliwanag. Hindi ko ginamit kahit piso para ibili ng damit ko. Kahit na may mga tag-ulan na bumuka na ang bibig ng sapatos kong pang-opisina at kailangan ko itong dikitan ng rugby. Minsang nakita ito ni Ate Teresa. Naawa siya at nainis. Bumili ka nga ng bago. Ang laki ng pinapadala sa'yo eh. Umiling ako. Para kay Harvey yon. Kaya ko pa namang maglakad. Hindi pa aabot sa puntong kukunin ko ang pera ng anak ko. Namaywang si Ate Teresa. Masyado kang istrikto. Baka mamaya pag nagkaasawa na anak mo, hingan mo pa siya ng listahan ng kinain niyang kanin. Napatawa ako. Ang mga ganitong asaran ang nakakabawas sa pakiramdam na may bitbit akong invisible na utang. Sa pagtatapos ng 2016, nagbawas ng tao ang kumpanya namin. 3 buwan akong nawalan ng trabaho. Hindi sapat ang separation pay para sa upa, tuition at pagkain. Tumanggap ako ng mga accounting works sa bahay pero hindi stable. Minsan meron, minsan wala. Minsan, naisip kong ilipat si Harvey sa mas murang public school. Kinagabihan, habang binabalutan niya ang kanyang mga notebook ng plastic cover, narinig niya ang tanong ko at tumingala siya. May teacher Lorna po ba sa bagong school, ma? Wala po ba si Tonton doon? Natahimik si Harvey, kininis ng kanyang mga kamay ang gilid ng notebook. Kung wala na tayong pera, ma, lilipat na lang po ako. 7 taong gulang pa lang siya pero marunong na siyang bumasa ng mukha ko at sinasakal niya ang sarili niyang mga gusto. Kumirot ang puso ko. Kinaumagahan, binuksan ko ang asul na notebook at kinuwenta ang natitirang pera. Pinanatili ko si Harvey sa dati niyang school at nangako sa sariling makakahanap ako ng trabaho bago magsimula ang susunod na buwan. Ang perang walang pangalan ang tumulong para tuparin ko ang pangakong iyon. 3 linggo ang lumipas, natanggap ako sa bagong kumpanya na may mas magandang sweldo. Araw ng pirmahan ng kontrata, ibinili ko si Harvey ng ensaymada. Habang kumakain siya, nagtanong siya, "May trabaho ka na, ma?" "Oo." "E di hindi ka na nakakunot noo pag nagbibilang ng pera." Natigilan ako. Mas marami pa palang nakikita ang mga bata kaysa sa inaakala ng mga matatanda. Nang magwalo si Harvey, dinala ko siya sa probinsya namin para bisitahin ang lola niya sa side ko. Isang hapon,
Tumatakbo sila ng mga kalaro niya sa gilid ng ilog. Nadulas si Harvey at mabuti na lang nahawakan siya agad ng isang matandang naglalakad doon. Nagkasugat lang siya sa tuhod. Pero mula noon, ilang gabi akong hindi makatulog. Inenroll ko si Harvey sa swimming class. Tiningnan niya ang papel ng tuition fee at nagtanong, "Mahal po ba to, ma? Mas mahal kung mahulog ka sa tubig at hindi ka marunong lumangoy." Unang araw sa pool, yakap-yakap niya ng mahigpit ang gutter. Ayaw bumitaw. Hindi siya mapabitiw ng instructor. Tumayo ako sa gilid ng pool at sinabing, "Dahan-dahan lang anak, andito lang si mama." Lumingon si Harvey sa akin. "Huwag kang aalis, ma, ha?" "Oo, hindi aalis si mama." Napakasimple ng salitang iyon, pero dala-dala ko yun ng maraming taon. Siguro dahil sa buhay ng batang ito, ang tanging nangakong hindi aalis ay ako na lang. Lumipas ang panahon at lumaki si Harvey. Mula sa batang natutulog na yakap ang toy car, nagsimula na siyang matutong magtupi ng sarili niyang damit, tumulong maghimay ng malunggay, at ibigay ang malaking piraso ng karne sa plato ng nanay niya. Dumating ang pera ng sakto sa petsa, hindi na paaga, hindi na late kahit isang araw. May mga buwan na hindi nagkakasakit si Harvey at bayad ang tuition. Hinahayaan ko lang ang pera sa bangko. Minsan, pag kailangan niyang bumili ng scientific calculator, magbayad sa field trip, o bumili ng mas malaking bisikleta, saka lang ako kumukuha. Nang mag-10 taong gulang siya, nakita niya ng aksidente ang asul na notebook sa drawer. Binuklat niya ang ilang pahina at nagtanong, "Ma, kaninong pera ang nililista mo? Mula sa isang taong nagpapadala sa'yo." "Si Papa po ba?" Hindi ko gustong magsinungaling. "Hindi ko alam, anak. Bakit ang dami niyang binibigay sa akin? Mula nung bata pa ako hanggang ngayon, buwan-buwan siyang nagpapadala." Umupo si Harvey sa tabi ko. Puno ng pagtataka ang mga mata niya. "Kilala ba natin siya, ma?" Sa tingin ko, oo. "Pag nahanap natin siya, kailangan mong magpasalamat sa kanya." Hinimas ko ang ulo niya. "Oo, pero higit sa lahat, kailangan mong lumaking mabuting tao. Iyon ang pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat." Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang papeles, nakita ko ang isang account number na nakasulat sa likod ng resibo ng gatas, sulat kamay ni Lolo Samuel. Noon, bago pa lang ipinanganak si Harvey, ilang beses naghulog si Lolo ng pera sa account na ito dahil nahihiya siyang mag-abot ng direkta sa harap ni Lola Maria. Matagal akong nakatitig sa papel na iyon. May pumasok sa isip ko. Si Lolo kaya ito? Pero inalis ko rin agad ang ideyang iyon. Retirado na siya, nakatira sa probinsya, kailangan ding bumili ng gamot at pagkain. 20,000 buwan-buwan. Hindi maliit na halaga iyon. Walang sino man ang pwedeng tuloy-tuloy na magpadala ng ganoon katagal na hindi naapektuhan ang sarili nilang pamumuhay. Sa pagtatapos ng 2019, nabalitaan ko sa isang kakilala na pumanaw na si Lola Maria matapos ang matagal na pagkakasakit. Hawak ko ang telepono para tumawag pa uwi sa probinsya, pero ibinaba ko rin. Hindi naman sa nagtatanim ako ng galit, kaya ayaw kong mag-alay ng bulaklak. Natatakot lang ako na pag-uwi ko, kailangan kong harapin ang mga tanong, ang awa ng mga tao, at ang pangalang Diego na kinailangan ng maraming taon bago ko matutunang hindi na magulat kapag naririnig ko. Nagpadala na lang ako ng bulaklak nang walang nakalagay na pangalan. Kinomfort ko ang sarili ko na sapat na iyon. Pero sa kailaliman ng puso ko, alam kong may mga bagay na iniiwasan natin hindi dahil nakapag-let go na tayo, kundi dahil masakit pa rin. Hunyo, 2022, 12 taong gulang na si Harvey, kasing tangkad ko na ang balikat niya. Gabi ng ika, 5 ng buwan, tumunog ang alert ng bangko para sa pamilyar na pera. Binuksan ko ang asul na notebook at binilang ang bawat buwan 84 na beses kabuuang A1,680,000. Tiningnan ko ang numerong iyon, pero hindi gumaan ang pakiramdam ko. Ang 7 taon ay masyadong mahaba para sa isang taong tahimik na nagmamalasakit sa bata habang ang sarili nitong ama ay ni minsan hindi tumawag. Kinabukasan, ika, 6 ng buwan, nagtrabaho ako gaya ng dati. Umaga, walang text. Tanghali, tahimik pa rin ang account. Naisip ko baka busy lang ang nagpadala o mabagal ang processing ng bangko. Nang mag-uwian na, wala pa rin ang pera. Napansin ni Harvey na panay ang check ko sa phone ko. Tumabi siya sa akin. "Hinihintay mo yung pera, ma?" Tumango ako. Ilang taon na tong hindi na late. Tiningnan ng anak ko ang madilim na screen ng phone ko. Biglang nagbago ang mukha niya. "Ma, may nangyari kaya sa taong yon?"
Kinabukasan ng tanghali, habang chinecheck ko ang accounts receivable, nag-vibrate ang phone ko. Landline number, area code ng Batangas. Lumabas ako sa hallway para sagutin. Hello, Vanessa po ba ito? Opo, ako nga po. Ako si Hilda, taga-bangko dito sa branch ng Batangas. Tumawag ako para i-verify sana ang account number mo. Agad akong napaharap. May kinalaman po ba ito sa perang pinapadala tuwing ika-5 ng buwan? Natigilan ang nasa kabilang linya. Opo, yung matandang laging naghuhulog para sa inyo buwan-buwan. May sakit po siya at hindi makapaglakad ngayon. Nakiusap siya sa kapitbahay na ihulog ang pera. Kaya lang nagkamali ng isang digit sa account number kaya hindi pumasok ang pera. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Pwede ko bang malaman kung sino siya? Naku ma'am, confidential po ang info ng mga clients natin. Kailangan ko lang pong basahin ninyo ang account number para ma-double check ko. Binasa ko ang bawat numero ng mabagal. Inulit ito ni Hilda at sinabing tama. Magtatanong pa sana ako nang bigla siyang nagsalita. Ayan, okay na. Mahigpit ang bilin ni Mang Samuel sa akin na ipadala agad para sa apo niya. Kaso lang nitong mga nakaraang araw masyado siyang mahina. Hindi ko na masyadong naintindihan ang mga sumunod niyang sinabi. Ang dalawang salitang Mang Samuel ay parang malaking batong inihagis sa kalmadong tubig na nanahimik ng 7 taon. Kumapit ako sa railings. Sino po kamo? Ah, ang pangalan po ng nagpapadala ay Samuel. Tama po ba? Natahimik ang kabilang linya. Nagtanong ulit ako. Nanginginig na ang boses ko. Si Mang Samuel ba? Yan ang barangay San Isidro? Bumuntong hininga si Hilda ng malumanay. Opo, si Mang Samuel nga. Wag niyo sana akong sisihin. Ayaw niya talagang ipasabi ang pangalan niya. Baka raw malaman niyo tapos hindi niyo natanggapin. Napapikit ako. Lolo Samuel, ang taong nagpapadala ng 20,000 buwan-buwan para kay Harvey sa loob ng 7 taon ay walang iba kundi ang dating biyenan ko. Tinanong ko. Kailan pa po nagpadala si Lolo Samuel? Bandang kalagitnaan ng 2015. Buwan-buwan nagta-tricycle o kaya'y naglalakad siya papunta rito. Kahit sobrang init, kahit umuulan, pumupunta siya. Minsan, masakit ang tuhod niya. Nakatungkod pa siyang lumapit sa counter, basta sabi niya dapat saktong araw ipadala. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa masaktan ako. Alam niyo po ba kung bakit hindi siya direktang tumawag sa akin? Sabi niya baka mag-alangan daw ang dating manugang na pag nalaman mong galing sa biyenan, baka hindi mo gamitin. Gusto niya lang daw alagaan ang apo niya nang hindi ginugulo ang buhay ninyong mag-ina. Tumingin ako sa bakuran ng kumpanya, tirik ang araw ng Hulyo, pero nanlalamig ang dalawang kamay ko. Unang araw na nagpakilala ako sa pamilya ni Diego, tiningnan ni Lola Maria ang simpleng suot ko at direktang nagtanong, ano ba ang trabaho ng pamilya niyo sa probinsya? Hindi pa ako nakakasagot, nilagyan na ni Lolo Samuel ng pinakamasarap na parte ng isda ang plato ko. Kababating pa lang ng bata, hayaan mo muna siyang kumain, hindi naman tatakbo ang background niya. Matapos ang kumain, dinala ako ni Lolo Samuel sa bakuran, tinuro ang puno ng mangga at sinabi, pag naging manugang nakita, kung may problema ka, sabihin mo agad sa akin. Huwag mong kikimkimin sa dibdib mo, at baka magkasakit ka. Sa mga sumunod na taon, tuwing magtataas ng boses si Diego, si Lolo ang tumatawag sa anak niya sa likod ng bahay para kausapin. Nung pinagbubuntis ko si Harvey, pinilit ni Lolo si Diego na ihatid ako sa mga check-up ng tama sa oras. At pinangaralan, ang asawa mo, hindi yan, parang puno sa bakura na iiwan mo lang, tapos didiligan mo kung kailan mo lang gusto. Ang isang taong tahimik tulad niya ay hindi gumagamit ng magagandang salita. Kung sino ang mahal niya, bibigyan niya ng isda, aayusin niya ang sirang pinto, o tahimik na maglalagay ng pera sa bulsa ng apo. Pero matapos ang hiwalayan, pinutol ko ang lahat ng koneksyon namin. Natakot akong pilitin ako ni Lola Maria na makipagbalikan. Natakot ako sa mga usisero sa baryo. Mas natakot akong makita ang pagkadismaya sa mga mata ni Lolo dahil tinrato ako ng ganoon ng kanyang anak. Nang mamatay si Lola Maria, nagpadala lang ako ng bulaklak ng walang pangalan. Kinomfort ko ang sarili ko na paraan iyon ng pagpapanatili ng distansya. Ngayon ko lang na-realize, ang distansyang iyon ay hindi lang naglayo sa akin sa sakit. Nagtulak din ito sa isang taong itinuring akong parang tunay na anak na tumayo lang sa labas ng buhay namin. Tinanong ko si Hilda, ano po bang sakit ni Lolo? Malala ba? Madalas sumasakit ang joints niya. Rayuma.
Nagloloko ang blood pressure. Tapos noong isang araw, nahilo pa siya sa bakuran. Dinala siya ni Mang Boying na kapitbahay niyo sa health center, pero ayaw magstay ni Mang Samuel ng matagal. Mag-isa lang siyang nakatira? Opo, mula nung mamatay si Lola Maria, mag-isa na siya. Minsan pumupunta si Mang Boying, minsan siya mismo nagluluto, pero sobrang nagtitipid si Mang Samuel. Minsan nga, kung ano na lang ang makain, tama na. Kailangan kong maupo sa pinakamalapit na upuan. May number ba kayo ni Mang Boying? Meron. Ite-text ko sa'yo. Subukan mong tawagan. Nitong mga nakaraang araw, may mga taga-ibang lugar na dumadayo rito at nag-uusisa tungkol sa palaisdaan at lupa ni Mang Samuel sa likod ng bahay. Nag-aalala rin ako. Kumunot ang noo ko. Sino po? May mga nag-alok na bilhin daw yung lupa, pero sabi ni Mang Samuel hindi daw niya ibinebenta. May isang nagngangalang Francisco na ilang beses nang nagtanong-tanong. Nabanggit niya na nakapagbigay na raw siya ng down payment sa kapamilya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Down payment kanino? Hindi ko alam ang buong detalye. Ang nabalitaan ko lang sa mga tao rito ay may problema daw ang papeles kasi hindi pa nahahati, subdivided ang lupa. Nagpasalamat ako kay Hilda at binaba ang telepono. Pagbalik sa opisina, lumabo ang mga numero sa computer screen ko. Tiningnan ako ni Ate Teresa. Vanessa, anyari sa'yo? Namumutla ka. Sumagot ako ng mahina. Nahanap ko na ang nagpapadala ng pera. Sino? Ilang segundo pa, bago ako nakapagsalita. Yung dating biyanan ko. Napanganga si Ate Teresa pero walang nasabi. Kinagabihan, hinintay kong makatulog si Harvey bago ko inilabas ang asul na notebook. Bawat pahinang nakasulat ang tuition, gamot, damit, at mga maliliit na gastusin ng anak ko ay maayos na nakalatag sa harap ko. Bawat linya ng salita ay isang buwang pagtitiis at pagtitipid ng biyanan ko sa probinsya. Bawat resibong itinago ko ay sumisimbolo sa bawat pagtayong tahimik ni Lolo sa likod ng kanyang apo nang walang hinihinging kapalit. Binuklat ko sa pinakaunang pahina, kung saan isinulat ko na pag nahanap ko ang nagpapadala, sasabihin ko sa kanya kung saan ko ginamit ang pera. Nanginginig ang mga kamay ko kaya halos hindi ko malipat ang pahina. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya dahil nahanap ko na siya o masaktan dahil sa 7 taon, nandoon lang siya, pero ako kahit minsan ay hindi umuwi. Nang gabing iyon, hindi ko na itinago pa kay Harvey. Pagkatapos kumain, niligpit ko ang mga pinggan at inilapag ang asul na notebook sa lamesa. Tiningnan ni Harvey ang mukha ko at binitawan ang ballpen niya. Nahanap mo na yung nagpapadala ng pera, Noma? Tumango ako. Lolo Samuel mo. Nanahimik ang bata, ipinatong niya ang 2 kamay niya sa kanyang tuhod at pinisil ang sariling mga daliri. Matagal bago siya nagtanong. Alam ni Lolo kung saan tayo nakatira, ma? Alam. Gumamit siya ng ibang tao para magpadala sa bank account natin buwan-buwan. Bakit hindi siya tumawag sa akin? Natakot siya baka hindi tanggapin ni Mama. Ayaw niyang guluhin ang buhay natin. Tumingin si Harvey sa notebook. Kamusta po siya, ma? May sakit siya at mag-isang nakatira sa probinsya. Tumayo ang bata at pumunta sa sulok ng kwarto. Akala ko iiwas siya. Pero makalipas ang ilang minuto, lumabas siya bitbit ang kanyang pulang alkansya na hugis baboy at inilapag ito sa lamesa. Pwede ko ba tong basagin? Nagulat ako. Pambili mo yan ng sapatos pang basketball, ah? Pwede pa naman yung luma kong sapatos. Gusto kong ibili ng regalo si Lolo. Kumuha ako ng basahan para balutin ang alkansya at inabutan ko si Harvey ng kutsara. Hinampas niya ito ng ilang beses at nabiyak ang plastik. Lumabas ang mga nakatuping papel na pera at ang mga barya ay gumulong sa lamesa. Nagbilang si Harvey ng halos 1,000 piso. Kasya na ba to pambili, ma? Hindi mo kailangang ubusin. Ang pagmamahal, hindi nasusukat sa halaga ng binili. Tumingala si Harvey, pero ang dami ng binigay ni Lolo. Hindi ka may utang na loob kay Lolo. Alam ko po, pero kung may nagmamahal sa'yo, dapat ibalik mo rin yung pagmamahal. Nanigas ako sa narinig ko. Inabot ako ng 7 taon bago ko naintindihan ang bagay na nasabi lang ng isang bata sa loob ng ilang segundo. Kinaumagahan, nag-file ako ng 2 araw na leave na dinugtong ko sa weekend. Nung nalaman ni Ate Teresa, sinabi agad niya, "Umuwi na kayo. Ako na bahala sumalo sa work mo rito." Nagpasalamat ako at maagang umuwi para isama si Harvey mamili. Bumili ako ng blood pressure monitor, gatas na pampalusog, liniment oil, 2 maluwag na pares ng damit,
at tsinelas na hindi madulas. Matagal na tumayo si Harvey sa harap ng mga bimpo at panyo. Dahil mainit sa Pilipinas lalo na sa Hulyo, sinabi ko, "Wag mong bilhan ng makapal na scarf. Hindi yan gagamitin ng lolo." Pumili ang bata ng isang kulay kapeng bandana, panyo na malambot, hinawakan niya ito at sinabing, "Ang lambot nito, pwede tong ipulupot ni lolo sa leeg niya pag malamig ang madaling araw, di ba ma?" Oo, inabot ni Harvey ang inipon niya sa tindera at humingi ng mas magandang paper bag para pambalot. Habang nasa biyahe pa uwi, tinawagan ko ulit si Hilda. "May idea po ba kayo kung sino ang bumibili ng lupa ni Lolo Samuel?" "Si Mang Francisco po. May-ari ng hardware sa bayan. Balita ko gusto niyang bilhin yung lupa sa likod para gawing bodega. Pumayag ba si Lolo na ibenta?" Sabi ni Mang Samuel hindi raw. Pero nung minsan pumunta sa bangko si Mang Francisco, hinahanap yung address niyo. Nagbayad na raw kasi siya ng down payment sa isang kapamilya. Bumigat ang dibdib ko. Down payment kanino? Hindi ko po sigurado, pero ang sabi-sabi na iipit daw ang papeles kasi hindi pa napasubdivide. Hiningi ko ang number ni Mang Boying at agad siyang tinawagan. Nung narinig niya ang pangalan ko, ilang segundo siyang nag-alangan bago nakarecognize. "Vanessa, ikaw ba yan? Ang tagal nang hindi ko narinig ang boses mo." "Opo, Mang Boying. Kamusta po si Lolo Samuel nitong mga nakaraang araw?" Bumuntong hininga si Mang Boying. "Naku, mahina na pero ang tigas pa rin ng ulo." Nung isang araw, nahilo siya sa bakuran. Dinala ko sa health center. Sabi ng doktor magstay muna para maobserbahan. Pilit nang umuwi, baka daw kasi mamatay sa gutom ang mga alaga niyang manok. "Pwede po ba kayong pumunta muna doon?" Nag-aalala ako. Mag-isa lang siya. "Sige, pupuntahan ko agad." Nakatayo ako sa tabi ng bintana at naghihintay ng tawag. Makalipas ang 20 minutos, tumawag ulit si Mang Boying, mahina ang boses. Hindi nakakandado ang gate, nakabukas ng kaunti ang pinto. Nakahiga siya sa kwarto. Ilang beses ko pa bago nagising. "May lagnat ba siya, Mang Boying?" "Wala namang lagnat, pero namumutla siya. Siguro hindi nakakakain ng maayos." Pinainit ko na ang lugaw. Pinisil ko ang telepono. "Uuwi po kami bukas ng umaga." Natahimik si Mang Boying saglit bago sumagot. "Mabuti kung ganun. Kasi nitong mga nakaraang araw, may mga nakamotorsiklong pabalik-balik at nagtatanong tungkol sa lupa. Sabi nila may hawak silang titulo, pero paulit-ulit na sinasabi ni Samuel na hindi niya binebenta. Parang may mali sa nangyayari." Pagkatapos ng tawag, inilabas ko ang lumang envelope at tiningnan ang birth certificate ni Harvey, ID, PhilHealth at iba pang kailangang papeles. Hindi ko alam kung naghahanda ba ako para sa pagbisita sa may sakit o pagharap sa isang mas malaking gulo. 4:30 ng madaling araw, nasa bus terminal na kaming mag-ina. Yakap-yakap ni Harvey ang paper bag ng regalo, habang bitbit ko ang backpack, mga damit, at gamot. Umalis ang bus mula Maynila bago pa sumikat ang araw. Ang mga dikit-dikit na gusali sa syudad ay dahan-dahang napalitan ng mga palayan, puno ng kawayan, at mga kalsadang probinsya. Tumingin si Harvey sa bintana at nagtanong, "Ma, nung araw, madalas ba kayong umuwi dito sa probinsya ni Papa?" "Oo. Nung maliit ka pa, taon-taon tayong umuuwi rito ng ilang beses." "May galit po ba sa inyo doon?" Alam kong tinutukoy ng anak ko ang mga bagay na hindi ko kailanman na ikwento ng buo. May mga taong hindi nakaintindi kay Mama, pero may mga tao ring nagmahal kay Mama ng sobra. Tungkol kay Papa, pinili niya ang sarili niyang daan. "Ang pag-uwi natin ngayon ay para kay Lolo, hindi para hanapin si Papa." Tumango si Harvey. Ilang sandali pa ay nagtanong ulit, "Natatakot po ba kayong makita ang mga kamag-anak ni Papa?" Tiningnan ko ang mahabang kalsada sa unahan. "Oo, natatakot ako sa lumang bahay, sa mga pamilyar na tingin, at sa pagharap sa mga taong iniwan ko. Ngunit ang takot na iyon ay hindi na kasing laki ng isiping nakahiga mag-isa ang biyenan ko sa likod ng nakabukas na pinto." Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. "Natatakot si Mama. Pero may mga pintong kailangan mong buksan. Gaano ka man katakot." Sumandal si Harvey sa balikat ko. Patuloy na bumabiyahe ang bus papuntang Batangas, at ang regalong panyo ay tahimik na nakapatong sa kandungan niya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa aming mag-ina sa dulo ng kalsadang ito. Ang alam ko lang, sa pagkakataong ito, kahit anong makita ko, hindi na ako tatalikod ulit. Huminto ang bus sa bukana ng Barangay San Isidro, paglampas ng tanghali. Madilim ang ulap, at ang hangin mula sa palayan,
ay nagdadala ng amoy ng sariwang putik at basang dayami hanggang sa babaan ng bus. Nauna akong bumaba, inalalayan ko si Harvey at hinila ang mga gamit namin sa gilid. Ang kalsadang dati puro bato ay sementado na ngayon. Sa magkabilang gilid ay mga puno pa rin at palayan. Ang paligid ay sobrang pamilyar, parang ang 7 taon ay isang kurap lang ng mata. Ang mga umalis lang ang labis na nagbago. Tumingin si Harvey sa paligid. Malayo pa ba ang bahay ni Lolo, ma? Mga 10 minutong lakad pa. Habang papalapit, mas bumibigat ang bawat hakbang ko. Ang mga puno ng buko sa gate ay mas mataas na kaysa dati. Ang mga dahon ay mukhang tuyot dahil sa hangin. Ang bakal na gate ay kinalawang na, at ang isang bahagi ay nakasayad na halos sa lupa. Ang balag ng upo na dati inaalagaan ni Lola Maria ay ilang tuyong baging na lang ang natira sa kawayan. Tahimik ang bakuran. Walang tunog ng lumang radyo ni Lolo. Walang ingay ng mga manok. At walang bagong bakas ng sapatos sa sementong puno ng alikabok. Napakapit ng mahigpit si Harvey sa kamay ko. Ma, bukas yung pinto. Nakabukas nga ng kaunti ang main door. Tumawag ako, Tay. Si Vanessa po ito. Walang sumagot. Mula sa kusina, may narinig akong sunod-sunod at putol-putol na pag-ubo. Ibinaba ko ang mga gamit at nagmamadaling pumasok sa loob. Nakaupo si Lolo sa tabi ng mababang lamesang kahoy. Ang likod niya ay mas kuba kumpara sa memorya ko. Halos puti na ang buhok niya, lubog ang mga pisngi. Sa harap niya ay isang mangkok ng bahaw, isang platito ng nilagang talbos ng kamote, kalahating tuyo na nanigas na, sausawan na toyo na may sili, at isang banig ng gamot na nasa tabi ng plastik na baso. 2 tableta na lang ang natitira. Tumingala si Lolo, pinaliit ang kanyang mga mata para aninaw. Ilang segundo pa, ang kamay niyang may hawak na kutsara ay nanginig. Vanessa, ikaw ba yan? Nahulog ang kutsara sa sahig. Napaluhod ako sa paanan niya. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang kamay. Tay, nandito na po ako. Pilit niya akong itinayo. Bakit ka nakaluhod? Malamig ang sahig. Napagod ba kayo sa biyahe? Asan si Harvey? Hindi niya tinanong kung bakit 7 taon akong nawala. Ang una niyang inisip ay kung napagod kaming mag-ina. Tumayo si Harvey sa likuran ko, hawak-hawak ang paper bag. Mano po, Lolo? Lumingon si Lolo. Gumalaw ang mga labi niya, pero walang lumabas na boses. Lumapit si Harvey at kinuha ang kulay kapeng panyo. Binili ko po para sa inyo, subukan niyo po. Iniyuko ni Lolo ang ulo niya para maipulupot ng apo ang panyo sa leeg niya. Ine-adjust ni Harvey ang magkabilang dulo. Hinawakan ni Lolo ang tela at biglang yinakap ang kanyang apo. Ang laki mo na. Dati, kasyang-kasya ka lang sa bisig ni Lolo. Namula ang mga mata ni Harvey pero pilit siyang ngumiti. Ngayon po, baka hindi niyo na ako kayang buhatin. Natawa si Lolo pero nauwi ito sa matinding ubo. Ang tawa ay naging mabigat na paghinga. Tiningnan ko ang pagkain ni Lolo. Ganyan po ba kayo kumain araw-araw? Tinatamad akong magluto. Pangtawid gutom lang, anak. Talbos ng kamote, kalahating tuyo, at 2 tableta ng gamot ang tawag niyo sa pantawid gutom? Magbihis na po kayo. Dadalhin ko kayo sa ospital. Hindi na kailangan, pwede na sa health center. Matigas ang sagot ko. Mamili po kayo. Magbibihis kayo mag-isa. O kami ni Harvey ang magbibihis sa inyo. Tumango si Harvey. Kakampi po ako ni Mama. Umiling si Lolo. Kababalik niyo lang. Nagtulungan na kayo agad na ibuli ang matanda. Kung malakas kayo, wala kaming pagkakataong ibuli kayo. Mga 20 minutos ang layo ng provincial hospital mula sa bahay. Matapos ang check-up, sinabi ng doktor na mataas ang blood pressure ni Lolo, matindi ang arthritis sa tuhod, at mukhang kulang sa nutrisyon ang katawan niya. Hindi rin siya umiinom ng gamot ng regular. Minsan, hindi siya umiinom dahil sumasakit ang tiyan niya. Tiningnan ako ng doktor. Kailangang tutukan ng pamilya ang pagkain at oras ng gamot. Kung patuloy siyang mamumuhay ng mag-isa, madali siyang maging kritikal. Tiningnan ko si Lolo. Nakaupo siyang formal. Nakapatong ang kamay sa tuhod parang estudyanteng pinagalitan. Sa pag-uwi, dumaan ako sa palengke at bumili ng karne, isda, itlog at gulay. Hinila ni Lolo ang kamay ko. Konti lang ang bilhin mo. Masasayang pag hindi natin maubos. Wag po kayong mag-alala. Ngayon ako magluluto. Bukas, pakakainin natin si Mang Boying. Tumawa si Mang Boying. Oo, game ako dyan.
Ang tagal nang walang maayos na nagluluto sa bahay na to. Kinagabihan pagkatapos kumain, nilapag ko ang BP monitor sa lamesa at direktang nagtanong, Tay, saan niyo po kinukuha ang pera na pinapadala kay Harvey buwan-buwan? Tahimik si Lolo. Pension po ano? Mga 9,000 po pensyon niyo, di ba? Pinapaupahan ang palaisdaan at lupa. Mga 4,000 ang kita. Nagpapadala po kayo ng 20,000. Paano kayo bumibili ng gamot? Nagbabayad ng kuryente at tubig? Mura lang ang gastusin sa probinsya. Tinitigan ko siya. Ipinagpalit niyo ang kalusugan niyo para magawa niyo iyon ng 7 taon, di ba? Bumuntong hininga siya. Hindi nagpapadala si Diego kay Harvey. Lolo ako, hindi ko pwedeng pikit matang pabayaan yon. Pero hindi kayo pwedeng magutom para lang pakainin ang apo niyo. Biglang hinawakan ni Harvey ang kamay ni Lolo. Lolo, simula sa susunod na buwan, wag na po kayong magpadala. Gagamitin ko po yung pera pang-aral. Kaya mong mag-aral, hindi mo kailangan ng pera ko. Magsasalita pa sana si Lolo, pero hinawakan ni Harvey ng mas mahigpit ang kamay niya. Kailangan ko po kayong maging malakas para pagbalik ko, may uuwian pa ako. Nanahimik si Lolo. Namula ang mga mata niya ngunit hindi niya iniiwas ang tingin niya. Kinagabihan, inayos ko ang lumang kwarto para sa aming mag-ina. Nang hanapin ko ang health card, booklet sa cabinet na kahoy, nakita ko ang isang kulay asul na envelope sa ilalim ng nakatuping damit. Ibabalik ko sana ito ng maayos, nang may nadulas na isang papel. Ito ay ang titulo ng Lupa Transfer Certificate of Title para sa bahay at bakuran. Kinuha ko ito at nakaramdam ng kakaiba. Masyadong bago at makintab ang kulay ng papel. Masyadong perpekto ang pagkakakat sa gilid at ang pulang tatak dry seal ay parang napaprint ng flat at kasabay ng mga salita. Bilang accountant ng maraming taon, marami na akong nakitang titulo ng lupa na pinoproseso bilang collateral sa mga bangko. Ang papel na ito ay mukhang colored photocopy, hindi original. Hindi muna ako gumawa ng conclusion. Ibinalik ko ito sa tamang lagayan at isinara ang envelope. Sa labas ng kwarto, umuubo si Lolo ng mahina. Sa kabilang kama, tulog na tulog si Harvey. Nakaupo ako sa harap ng kabinet ng matagal. Ang simpleng pagkain niya kaninang tanghali ay sapat na para sumakit ang puso ko, pero ang peking titulo sa mga kamay ko ang nagpamukha sa akin na ang malamig na bahay na ito ay maaaring nagtatago ng isang mas nakakatakot na katotohanan kaysa sa pag-iisa ng biyenan ko. Kinaumagahan, gumising ako nang hindi pa sikat ang araw. Nakaupo si Lolo sa beranda, nakayukong nagtitimpla ng kape sa lumang kaldero. Tatsa. Hindi ko muna binanggit ang papel sa cabinet. Sa lagay ng kalusugan ni Lolo, baka bumaril ang BP niya kung bibiglain ko ng mga tanong. Lumabas ako ng bakuran at tinawagan si Ate Teresa para i-video call dahil natulungan niya rin ako dati sa paglakad ng annulment, legal separation papers. Kakasagot pa lang niya. Nagtanong na siya. Nakauwi na kayo sa probinsya? Opo, pero may nakita akong kakaiba. Itinapat ko ang screen ng phone ko sa bawat detalye ng titulo ng lupa. Tiningnan ito ang mabuti ni Ate Teresa at sinabi, mahirap i-judge via video kung totoo yan o peke, pero wag kang pipirma ng kahit ano at wag mong ibibigay yan sa kahit kanino. Kausapin mo muna si Mang Samuel kung sino ang mga nakahawak niyan. Pinatay ko ang tawag at bumalik sa beranda. Tahimik lang na nakaupo si Lolo, nakatingin sa puno ng buko. Inilapag ko ang envelope sa harapan niya. Tay, may humiram ba ng papel na to? Natigilan ang kamay niyang may hawak ng kape. Anong ibig mong sabihin? Kasi po, mukhang colored photocopy to at hindi original. Matagal na nanahimik si Lolo bago bumuntong hininga. Bandang Disyembre last year. Umuwi rito si Diego. Napakuyom ako ng kamay. Umuwi po siya dito? Oo. Sabi niya, kailangan daw niya i-photocopy yung titulo pang process ng loan. Isang araw lang daw. Ibinigay niyo po ang original? Oo. Nagtanong pa ako. Ano pong nangyari pagkatapos? Natulog siya rito nung gabi. Kinaumagahan, inilapag niya yung envelope sa lamesa at umalis. Nakita kong nandun naman kaya tinago ko na sa cabinet. Hindi niyo po tiningnan kung yun pa rin ang original? Yumuko siya. Malabo na ang mata ko. Isa pa. Naisip ko, anak ko siya. Isang napakagaan na pahayag, pero nagdadala ng pinakamabigat na presyo ng maling pagtitiwala. Nagtanong ako, pagkatapos noon, tumawag pa ba si Diego? Oo, mga 2 buwan, pagkatapos, nagtanong siya
kung papayag ba akong ibenta yung palaisdaan at lupa sa likuran. Sabi ko hindi. Sabi niya ibenta na raw tapos iparenovate ang bahay. Nabanggit niya ba na Francisco ang pangalan ng buyer? Nagulat si Lolo. Paano mo nalaman? Sabi po ni Hilda sa bangko. May nagbayad na ng down payment. Nagbago ang kulay ng mukha niya. Wala akong pinipirmahang kahit ano. Alam ko po, pero baka ginamit nila ang titulo niyo para gumawa ng ibang paraan. Biglang tumayo si Lolo. Muntik nang matumba. Agad ko siyang inalalayan. Hindi niya magagawa yon. Akala niyo rin po dati, hindi niya kayang ipagpalit ang titulo ng lupa. Ang sinabi kong iyon ang tuluyang nagpatahimik sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Lolo ang drawer sa altar at inilabas ang isang nakatuping papel. Isa itong hindi tapos na draft ng blotter report na sinusulat niya. Isinulat niya doon ang hinala niyang kinuha ng kanyang anak ang titulo ng lupa. 3 buwan ko na tong sinulat, sabi niya. Pero hindi ko na i-file. Bakit po? Dahil natatakot kayong makulong siya? Tiningnan ko ang payat na lalaki sa harapan ko. Kung hindi po kayo magrereklamo, kung sakaling gumawa siya ng mali, kayo rin pong mga biktima ang magbabayad. Hindi tinanggal ng pananahimik ang problema. Sa labas, tinulak ng hangin ang mga tuyong dahon sa sahig. Sakto namang may humintong sasakyan sa harap ng gate. Bumaba ang isang lalaking nasa edad 50 pataas, kasama ang asawa niya at isa pang lalaki. Bitbit niya ang isang makapal na leather bag, halatang galit. Ako si Francisco. Nandito ako ngayon para linawin ang usapan sa lupa. Tumayo si Lolo. Sinabi ko na, hindi ko ibinebenta ang lupa. Binuksan ni Mang Francisco ang bag at inilabas ang isang patong ng dokumento. Pero ang anak niyo ay tumanggap ng down payment mula sa akin. Inilapag niya sa lamesa ang acknowledgement receipt ng down payment na may pirma ni Diego kasama ng isang special power of attorney's PA na may pangalan ni Lolo Samuel. Ayon sa SPA, binibigyan ni Lolo ng karapatan si Diego para isubdivide ang 680 SQM na lupa at palaisdaan at ibenta sa halagang humigit kumulang 3.5 milyon. Ang down payment ay na lang 500,000. Nanginginig na kinuha ni Lolo ang SPA. Hindi ako pumirma nito. Tinapik ni Mang Francisco ang lamesa. May pirma, may notaryo, hawak pa ng anak niyo ang original title. Ngayon sasabihin niyo hindi kayo pumirma? Sino bang paniniwalaan ko? Hinila ng asawa niya ang damit niya. Kalma lang, may sakit si Mang Samuel. Pinababa ni Mang Francisco ang boses niya, pero matigas pa rin ang tono. Ayokong pahirapan ang mga matatanda, pero tunay na pera ang ibinigay ko. Kung nagbago ang isip ng pamilya niyo dahil tumaas ang value ng lupa, sabihin niyo ng diretsyo. Hiningi ko ang papeles. Ang petsang nakalagay sa notaryo sa SPA ay eksaktong araw kung kailan na-confine si Lolo sa ospital dahil sa high blood pressure. Ang ID number na ginamit sa dokumento ay lumang ID number na. Ang pirma ay medyo hawig, pero halatang trinase. Bakas, dahil matigas at masyadong pantay. Sabi ko, Mang Francisco, hindi ko muna sasabihing sino ang tama o mali. Kung legal ang dokumentong ito, haharapin ng pamilya ko ang katotohanan. Pero kung may problema ang papel na to, biktima rin po kayo ng panloloko. Tiningnan ako ni Mang Francisco. Sino ka ba? Dati po akong manugang ni Lolo Samuel. Pinaliit niya ang mga mata niya. Dating manugang na nakikialam sa lupa. Sagot ko, hindi po ako nang aagaw kahit 1 metro ng lupa. Ayoko lang po na ipasa sa taong may sakit ang responsibilidad sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Ang kasama ni Mang Francisco na si Mang Boying hindi ang kapitbahay, ibang middleman, na siyang ahente, ay mabilis na sumingit. Bigyan niyo kami ng 3 araw para mag-verify. Kung magkakagulo tayo ngayon, wala rin tayong mareresolba. Nag-isip si Mang Francisco at ibinalik ang papeles sa bag. 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kung walang malinaw na sagot, magsasampa ako ng kaso. Tumango ako. Sige po, kakaalis lang ng sasakyan nila sa gate, na natiling nakaupo si Lolo, nakatitig sa mga photocopied documents. Ililigpit ko na sana ang mga papeles nang tumunog ang cellphone niya. Umilaw ang screen at lumabas ang mismong pangalang 7 taon nang nawala, Diego. Tiningnan ako ni Lolo at tiningnan ko siya. Wala sa aming may gustong sumagot agad. Naka-4 na ring bago inaabot ni Lolo ang cellphone. Inilagay ko ng bahagya ang kamay ko sa pulso niya. Loudspeaker niyo po, Tay! Tiningnan ako ni Lolo, halatang nag-aalala. Pag narinig niya ang boses mo,
Baka magwala yon. May sakit po kayo. Hindi ko kayo iiwanang mag-isa habang kinakausap siya. Nag-atubili si Lolo bago pinindot ang answer. Rumehistro agad ang boses ni Diego. Tay, pumunta ba dyan si Mang Francisco? Walang kamusta. Walang tanong kung okay ba siya. Ang unang tanong ay tungkol sa pumunta. Oo, sagot ni Lolo. Anong sinabi niyo sa kanya? Sabi ko hindi ko ibinebenta ang lupa. Ilang segundong tumahimik, bumaba ang boses ni Diego. Wag na po kayong magsalita pa ng iba. Uuwi ako. Ako nang bahala umayos nito. Sumingit ako. Paano mo aayusin? Natigilan si Diego. Vanessa, nandyan ka sa bahay ni tatay? Biglang nag-iba ang tono niya. Anong ginagawa mo dyan? Ako muna sasagot ng tanong. Nasaan ang orihinal na titulo ni tatay? Huwag kang makialam sa problema ng pamilya ko. Tiningnan ko si Lolo at sumagot. 7 taon kang hindi umuwi, tapos ngayon lang nagkaproblema sa lupa tsaka mo naalala na bahay mo pala ito? Bumuntong hininga. Nang malalim si Diego. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Ibigay mo yung phone kay tatay. Kinuha ni Lolo ang phone. Paos ang boses. Sagutin mo ko, nasaan ang titulo ng lupa ko? Hiniram ko lang po pang photocopy. Binalik ko naman. Yung nasa kabinet hindi yun yung original. Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Vanessa ang nakakita. Halos sumigaw si Diego. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pumunta siya diyan hindi dahil may paki siya sa inyo. Nanginginig ang kamay ni Lolo. Baka tumaas na naman ang BP niya kaya kinuha ko na ulit ang phone. Umuwi ka. Pero bago ka umuwi, pag-isipan mo muna kung anong sasabihin mo kay Lolo. At sa taong nagbigay ng kalahating milyon na down payment. Pinatay ko ang tawag. Nanatiling tahimik si Lolo sa harap ng lamesa. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya. Iniisip pa rin niya. Lahat ng tao kasing dumi ng ugali niya. Hindi ako sumagot. Minsan, ang katotohanan ay sapat na para makapanakit. Hindi na kailangan pang dagdagan ng salita. Kinaumagahan, tinawagan ko si Mang Francisco. Cautious ang boses niya nung sumagot. May balita na ba? Gusto ko po sanang samahan kayo sa notary public na nakalagay sa papeles. Kung okay lang sa inyo, i-check po natin mismo doon. Tahimik siya ng saglit at sinabing dadaanan niya ako. Kasama niya ring nagbiyahe si Mang Boying na ahente dahil siya ang nag-introduce sa kanila. Ang notary public ay nasa munisipyo, mga 30 kilometro ang layo sa barangay namin. Habang nasa biyahe, tahimik ang lahat. Hawak ni Mang Francisco ang leather bag niya at paminsan-minsan ay tinitingnan ako sa rearview mirror. Pagdating doon, ipinaliwanag namin ang sitwasyon at humingi ng kopya ng record para ma-verify ang SPA. Tiningnan ng clerk ang date at document number, saka pumasok sa loob. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas ang isang matandang notary public. Ipinatong niya ang photocopy sa lamesa. Chinek namin ang notarial register. Sa araw na ito, walang ginawang special power of attorney sa ilalim ng pangalang Samuel. Kumunot ang noo ni Mang Francisco. Paano yung doc number? Umiling ang notaryo. Ang document number na nakalagay dito ay nakaregister sa ibang tao para sa isang real estate mortgage. Hindi to tugma. Gulat na gulat si Mang Boying na ahente. Paano po yung dry seal at selyo? Umiling ulit ang notaryo. Hindi namin matukoy kung peke yan sa pagtingin lang. Trabaho na yan ng mga eksperto sa NBI o pulisya. Pero sinisiguro ko na ang dokumentong ito ay hindi nanggaling sa opisina ko. Nakaupo lang si Mang Francisco. Namumula ang mukha. Hindi na ito galit sa pamilya ni Lolo, kundi hiya dahil nalaman niyang niloko siya at nagtiwala siya sa maling tao. Nagtanong siya kung pwedeng mabigyan ng certification ang sinabi nila. Gagawa kami ng Certificate of Non-Existence of Record sa register namin. Paglabas namin ng munisipyo, sumandal si Mang Francisco sa kotse. Vanessa, inisip ko talaga na nagbago lang ang isip ng pamilya niyo dahil tumaas ang presyo ng lupa. Sagot ko. Naiintindihan ko po. Sinong hindi mag-iinit ang ulo kung nawalan ka ng malaking pera? Hindi sumama ang asawa niya ng araw na iyon. Pero bago kami umalis, pinaalalahanan siya nito na wag bulyawan si Lolo. Siguro may epekto iyon dahil bumuntong hininga na lang siya. Tunay ang pera ko pero peke ang papeles ko. Ang saklap nga namang pakinggan. Mula sa munisipyo, nagsuggest ako na dumaan ng provincial hospital para humingi ng certification ng confinement date ni Lolo dahil ako ang kamag-anak at may dala akong old records niya. Pinayagan akong kumuha ng medical records dahil sa proseso. Base sa record, noong eksaktong araw na nakanotaryo ang SPA,
Naka-confine si Lolo para sa hypertension. Pumasok siya ng umaga at lumabas ng hapon ng kinabukasan. Hinawakan ni Mang Francisco ang certification. Tuluyan nang nagbago ang mukha niya. Kung nandito pala sa ospital si Mang Samuel, hindi siya pwedeng nandoon sa notary public na malayo sa bayan. Nagsalita si Mang Boying na kanina patahimik. Nung nagdeal kami, sabi ni Diego may sakit daw si Mang Samuel kaya hindi pwede makaharap. Dala niya ang orihinal na titulo at pinakita ang SPA. Akala ko talaga, nag-usap na mag-ama, kaya oo na ako. Nagtanong ako, hindi niyo po ba sinubukang tawagan man lang si Lolo Samuel nung araw na yon? Umiwas ng tingin ang ahente. Tumawag ako minsan pero sabi ni Diego tulog daw. Nakumpiyansa rin ako dahil anak siya, at naisip ko, sa kanya rin naman mapupunta ang lupa na yan balang araw. Lumingon sa kanya si Mang Francisco. Ikaw ang nag-introduce ng deal sa akin tapos hindi mo pala binusisi. Yumuko si Mang Boying. Kasalanan ko. Nagtiwala ako masyado kay Diego. Hindi na ako magdadagdag ng sisi. Nagdulot ng masamang epekto ang pagkakamali mo. Pero at least hindi ka naguhugas kamay. Pag-uwi namin nung hapon, nandoon si Mang Boying na kapitbahay, umiinom ng kape kasama si Lolo. Pinakita ko sa kanila ang mga certifications at nagtanong, Mang Boying, nung gabing umuwi si Diego at hiniram ang titulo, may kasama ba siya? Kinamot niya ang baba niya. Nung gabing yon, galing akong burol kaya ginabi ako. Nung malapit na ko sa bahay, may nakita akong babaeng nakaupo sa motorsiklo sa may kanto. Nakasombrero siya at may mask, kaya hindi ko masyadong mamukaan. Natatandaan niyo po ba yung kulay ng motor o built ng babae? Color maroon na scooter. Yung babae matangkad tapos mahaba ang buhok. Kinaumagahan, nakita ko siyang umaangkas kay Diego palabas ng kanto. Binuksan ko ang phone ko at hinanap ang lumang picture ni Lorna sa Facebook at pinakita ko sa kanya. Nanliit ang mga mata niya. Kamukha niya. Hindi ko masabing 60%, pero yung hubog at buhok, siya yan. Binuksan ni Mang Francisco ang bag niya. Ibibigay ko sa inyo ang original ng acknowledgement receipt, bank transfer receipt, at lahat ng text messages namin ni Diego. Kung hindi niyo tinanggap ang pera, wala rin akong karapatang makipag-away sa taong ninakawan ng titulo. Tiningnan siya ni Lolo. Humihingi ako ng tawad dahil pinagbayad ka ng anak ko. Umiling si Mang Francisco. Kung hindi kayo pumirma, at hindi kayo nakinabang sa pera, biktima rin kayo. Nagalit ako kasi akala ko binawi niyo ang deal. Ngayon, ang taong dapat kong singilin ay si Diego. Sakto namang narinig namin ang ugong ng sasakyan na huminto sa labas. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Diego sa gate. Mas payat siya ngayon at sunog ang balat. Lukot ang kanyang polo shirt, pero nandoon pa rin ang mapagmatyag at defensive niyang mukha. Tiningnan niya si Mang Francisco, si Mang Boying, si Lolo, at huminto ang tingin niya sa akin. Bago pa may makapagsalita, kumunot agad ang noo niya. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan ko ang lalaking nawala ng 7 taon mula sa buhay ng kanyang anak. Umuwi na siya sa probinsya, pero ang una niyang salita ay hindi ang pagtatanong kung kamusta na ang tatay niya, ni hindi man lang tinanong kung nasaan si Harvey. Inilapag ni Diego ang bag niya sa may pinto ngunit hindi siya humakbang papasok. Pinagmasdan niya ang lahat at binalik ang tingin sa akin. Parang presensya ko ang pinakamaling bagay sa bahay na to. Tatanungin kita ulit, anong ginagawa mo rito? Tumayo si Lolo, hawak ang tungkod. Ayusin mo ang pananalita mo. Umuwi si Vanessa para dalawin ako. Dalhin ako sa ospital. Ngumisi si Diego. 7 taong hindi nagpakita. Ngayon dahil alam niyang tumaas ang presyo ng lupa, biglang nag-alaga sa'yo. Ang galing naman. Tinitigan ko siya sa mata. Hindi ko inaangkin kahit 1 metro ng lupa ni tatay. Nandito ako dahil yung taong 7 taong bumuhay sa anak ko, nakatira mag-isa at namumuhay sa talbos ng kamote tuyo. Tungkol sa lupa, andito ako para hindi mo pilitin si tatay na pumirma sa bagay na hindi siya sumang-ayon. Pumasok si Diego sa bakuran. Tumaas ang boses. Problema ito ng pamilya ko! Itinuktok ni Lolo ang tungkod sa sahig. Tatay pa rin ang tawag sa akin ni Vanessa. Dinala niya ako sa ospital. Binilhan ng gamot. Ipinagluto. Ikaw? 7 taon kang nawala. Ngayon uuwi ka para mag-claim? Tiningnan ni Diego ang tatay niya, tapos sumulyap kay Harvey na nakatayo sa pinto ng kusina. Ilang segundo lang siyang nakatingin sa mukha ng anak niya. Naawa ako para sa bata. Inilabas ni Lolo ang passbook niya at mga lumang deposit slips sa lamesa.
Gusto mong malaman kung bakit umuwi si Vanessa? Dahil nalaman niyang ako ang nagpapadala ng 20,000 buwan-buwan kay Harvey. Natigilan si Diego. Nagpapadala kayo? Oo. 84 na buwan. Nanginig ang labi ni Diego. Akala ko, kahit papaano, mahihiya siya. Ngunit ang unang lumabas sa bibig niya, may ganyan kayong kalaking pera, bakit hindi niyo binigay sa akin pang negosyo? Tiningnan ni Lolo ang anak niya na para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Pinadala ko yun sa apo ko. Anak niyo rin po ako. Nung naghirap ako, tinanong niyo ba kung buhay pa ako o patay na? Sagot ko. Nagpalit ka ng number, nagpalit ng address, tinurn off mo ang connection sa lahat. Paano kanya tatanungin? Lumingon si Diego sa akin. Manahimik ka. Binuksan ko ang envelope, nilabas ko ang court order ng child support at inilapag sa harap niya. Hindi. Ito ang court order na nag-oobliga sa iyong magbigay ng 8,000 buwan-buwan. 4 na buwan mo lang ginawa at nawala ka na. Ang kusa at personal na pagbibigay ni Lolo kay Harvey ay hindi nagbubura sa katotohanang hindi ka naging ama at mas lalong hindi nito tinatanggal ang utang mong iniwan. Nakatingin si Diego sa papeles. Matigas ang panga. Nalugi ang negosyo ko, wala akong pera. Sumingit si Mang Francisco. Walang pera, pero tumanggap ka ng 500,000 galing sa akin? Napalingon si Diego. Babayaran ko po kayo, sir. Pambabayad gamit ang ano? Pumasok ang pera sa bank account mo. Tapos saan pumunta? Nakikita lahat sa bank statement. Hawak ni Lolo ang resibo ng down payment. Tumanggap ka ba talaga ng pera? Tahimik si Diego. Ulit ni Lolo. Tumanggap ka ba o hindi? Makalipas ang ilang sandali. Sumagot siya. Opo. Napahigpit ang hawak ni Lolo sa lamesa. Hindi ko sinabing pwede mong ibenta. Hindi ako pumirma kahit isang letra para sa'yo. Saang karapatan mo kinuha ang perang yon? Umatras si Diego. Sabi ni Lorna, siya daw ang bahala sa papeles. Sabi niya, kailangan lang daw natin yung original title. Tapos kukumbinsihin na lang natin kayong pumirma. Nagtanong ako, alam mong hindi pa pumapayag ang tatay mo, pero kinuha mo pa rin ang pera? Hindi mo naiintindihan ang pagnenegosyo. Katulad ng sinabi niya, 7 taon na ang nakakaraan nung kunin niya ang pera namin, hindi mo naiintindihan ang pagnenegosyo. Ngayon, sa pagbenta ng lupang hindi kanya, ganun pa rin ang palusot niya. Dinigilan ni Diego ang boses. Nag-iisang anak ako. Ang lupang ito, sa huli ay magiging akin din. Anong masama kung ibenta ko na ngayon? Tumayo agad si Lolo. Sa unang pagkakataon, ganoon kalamyos ang boses niya pero sobrang lamig. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nagulat si Diego. Nagpalusot siya. Kahit mawala po kayo, maiiwan din sa akin ang lupa. Itinuro ni Lolo ang gate. Buhay pa ako. Nandito pa ako sa harap mo. Binibilang mo ba ang araw kung kailan ako mamatay para lang makuha mo ang lupa? Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi yan ang ibig mong sabihin. Pero kinuha mo ang papeles ko. Gumawa ka ng peke at tumanggap ka ng pera ng iba. Namutla si Diego. Hindi po ako ang gumawa ng peke. Si Lorna po, pero dinala mo ang dokumento. Gusto ko lang po talagang magkapuhunan. Pinalo ni Lolo ang lamesa. Huwag mong gamitin ang salitang negosyo para pagtakpan ang pagiging sakim mo. Ang ari-arian ng magulang habang buhay pa ito ay hindi mo pitaka na pwede mong dukutan. Porket nag-iisang anak ka, hindi ibig sabihin, sayo na ang lahat ng nandito. Napatigil siya't humangos ng paghinga. Agad ko siyang inalalayan at inabutan ng tubig at gamot. Nakatayo si Harvey sa may pinto, nakakuyom ang kamao. Pinagpapawisan si Diego. Tiningnan niya ang mga papeles at bigla na lang siyang lumuhod sa harap ng tatay niya. Tay, tulungan niyo ko. Iniwas ni Lolo ang paningin. Parang awa niyo na. Pumirma na lang kayo ng confirmation na pumayag po kayo verbal na ipahanap sa akin ng buyer ang lupa, ako na pong bahala sa natitira. Gusto mong pumirma ako sa isang kasinungalingan? Hindi po ito kasinungalingan. Sinabi niyo naman po dati na pagdating ng araw, sa akin din mapupunta ang lupa. Ang pagdating ng araw ay balang araw, hindi ngayon. Nagmakaawa si Diego, magkadikit ang mga kamay. Kung hindi po kayo pipirma, magdedemanda si Mang Francisco. May diferensya ang SPA. Tumanggap na ako ng down payment. Makukulong po ako. Tiningnan ni Lolo ang anak niyang nakaluhod. Kaya ka ba umuwi hindi dahil mismo na ako, kundi dahil... At wala ka ng ibang matakbuhan? Nanginig ang buong katawan ko nang marinig yun.
Hindi siya bumalik dahil may sakit ang tatay niya o dahil lumalaki na ang anak niya. Bumalik siya para gawing totoo ang kasinungalingan at para pilitin ang biktima na sagipin siya. Sabi ko, hindi ka nawalan ng ibang matakbuhan. Ayaw mo lang harapin ang responsibilidad mo. Tumingin si Diego sa akin. Gusto mo ba akong makita sa kulungan para masaya ka? Hindi ko gustong may makulong. Pero hindi ako papayag na magsinungaling ang tatay mo para pasanin ang kasalanan mo. Kinuha ni Lolo ang confirmation paper na iniabot ni Diego. Umangat ang tingin ni Diego, puno ng pag-asa ang mga mata. Pinunit ni Lolo ang papel sa gitna. Hindi ako pipirma. Tumayo si Diego. Tay, ikaw na mismo nagsabi na mag-isa lang akong anak. Mahal kita, pero hindi ko kayang ipagpalit ang natitira kong dangal para sa'yo. Eksakto namang may narinig kaming tunog ng mga takong na naglalakad sa semento sa labas ng gate. Isang malambing at matinis na boses ng babae ang narinig. Mang Samuel, wag na po kayong magalit. Pumunta ako rito para magtulungan tayong masettle ito ng tahimik. Pumasok sa gate ang babaeng naka-beige na dress. Maayos ang pagkakatali ng buhok. Ang itsura niya ay kabaligtaran ng gulong ginawa niya. Inilapag ni Lorna ang handbag niya sa upuan. Hello po. Narinig ko kay Diego na may misunderstanding daw tungkol sa lupa, kaya dinala ko yung papeles para tingnan natin. Pamilya naman tayo. Pag pinalaki pa natin ito, nakakahiya. Tiningnan siya ni Lolo. Anong ginagawa mo rito? Nakatayo ako sa gilid. Hindi kanya pamilya. Natigil ang ngiti ni Lorna. Alam ko pong galit pa kayo sa akin, Vanessa. Pero hindi ako pumunta rito para mag-usap ng drama. Gusto ko lang linawin. Hindi rin ako nagdadrama. Nililinaw ko lang ang posisyon mo para hindi mo gamitin ang salitang pamilya para pilitin si tatay. Binuksan ni Lorna ang bag niya at naglabas ng draft na confirmation of sale. Nakasulat doon, pinahintulutan ni Samuel si Diego na humanap ng buyer at tanggapin ang down payment na may blankong espasyo para sa pirmat thumb mark. Nakahanda ka talaga ha, sabi ko. Umupo si Lorna, pinakalma ang boses. Sir Samuel, sinabi niyo naman dati na kay Diego ang lupa. Ngayong nabenta na yung parte, gagamitin naman yung pera pampaayos ng bubong, ng banyo nyo, at pang-hire ng caregiver. Anong masama doon? Sagot ni Lolo. Wala akong sinabing ibebenta niya. Baka hindi nyo lang naalala, madalas makalimot ang mga matatanda. Tumingala si Lolo. Sinasabi mo bang malilimutin ako? Agad kumaway si Lorna. Ay, hindi po ganoon. Pirmahan nyo lang sana ito para mabigyan na ng peace of mind si Mang Francisco, tapos ligtas na si Diego sa gulo. Ang natitirang pera, kami na po bahala sa inyo sa pagtanda. Tinitigan ko siya. Kung talagang nag-aalala ka kay tatay, alam mo ba kung anong kinain niya kahapon? Natigilan si Lorna. Isang platito ng nilagang kamote, kalahating tuyo, at 2 tableta. Yung taong nagsasabing gusto magpa-renovate ng bahay at kumuha ng caregiver, hinayaang mabuhay ng ganyan si Lolo ng maraming taon. Kinagat ni Lorna ang labi, hindi naman po nagsabi sa amin. Pati yung pagiging matanda, kailangan pa ba i-message ng mga nakakatanda na gusto nilang alagaan sila? Sumingit si Diego. Vanessa, wag ka nang lumayo sa usapan. Inilapag ko ang certification mula sa notary public. Kinumpirma ng notaryo na wala silang record ng SPA na ipinakita nyo. Ang doc number ay para sa ibang tao. Ipaliwanag mo yan. Nag-iba ang mukha ni Lorna pagkakita sa papel. Si Diego nagbigay sa akin yan. Ahente lang ako. Lumingon si Diego. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nag-ayos niyan. Naghanap ka lang ng buyer. Ngumisi ng mapakla si Diego. Ikaw ang nag-send sa akin ng template ng SPA. Sabi mo kunin ko yung original. At ikaw na bahala sa dry seal at notaryo. Huwag mong ibintang sa akin. Nasa phone ko pa ang text. Sabi mo umuwi ka sa probinsya para kunin yung papel habang naghihintay ako sa kanto. Hinampas ni Lorna ang lamesa. Ikaw ang anak ng may-ari. Kung wala ka, paano ko makukuha yung papel? Pero ikaw ang naghanap ng peking notaryo. Pumayag ka kaya nangyari to. Nawala ang pagtawag nila ng love o kung anumang lambing. Parang 2 asong nag-aagawan ng buto. Hinihila ang sarili pataas para lang iligtas ang balat nila. Tumanggap ka ng 400,000 pesos, sabi ni Diego. Nasaan ang pera? Ginamit ko pang asikaso ng mga kailangan. Anong kailangan? Commission ko yun. Expenses, biyahe, at ginamit ko pambayad utang. Natahimik si Lorna.
Tumayo si Mang Francisco mula sa beranda. Lorna, transfer sa account ni Diego ang ginawa ko. Same day na nag-transfer siya ng 400k sa'yo, kailangan mong ipaliwanag kung saan mo ginamit. Oo, pinambayad ko ng utang. Pero pagtapos ng deal, ibabalik ko rin. Tiningnan siya ng masama ni Diego. Sabi mo, hiram muna. Naiwan sa akin 100k. Akala mo malinis ka, wala akong ibinayad. Di tulad mo, ngumisi si Lorna. Huwag kang pa-victim. Diego, ikaw mismo nagsabi, matanda na tatay mo. Anytime pwede ka na magmana. Sabi mo pa, kung hindi siya pipirma, pilitin natin. Tayo na ang gumawa ng move. Nanigas si Lolo sa inuupuan niya. Namutla ng husto. Napakapit ang mga kamay niya sa gilid ng upuan. Agad akong lumapit. Tay, okay lang po kayo? Tiningnan niya lang si Diego. Totoo ba yon? Nag-atubili si Diego. Tay, nung time na yon, gipit na gipit ako kaya ko lang nasabi. Sumingit si Lorna. Nakita niyo na? Hindi lang ako ang may pakana. Sumigaw ako. Manahimik ka nga! Sumigaw ako hindi dahil sa past issue namin, kundi kahit nakikita niyang namumutla na at nanghihina ang matanda, mas inuna pa niyang idawit ang asawa ko pababa. Napahawak si Lolo sa dibdib niya. Nahulog ang tasa ng kape na hawak niya, nabasag. Umikot ang paningin ni Lolo at bumagsak siya sa gilid ng lamesa. Kami ni Mang Boying, kapitbahay, ang sumalo sa kanya. Nakatayo lang si Harvey sa pinto, putlang-putla ang mukha. Lumuhod si Diego at sinuportahan ang balikat ni Lolo. Tay! Tay! Naririnig niyo ba ako? Hindi sumagot si Lolo. Ang paghinga niya ay maikli at mabilis. Tiningnan ko ang BP monitor, mataas masyado. Nang lamig ang buong katawan ko. Agad na nagpatawag si Mang Boying ng tricycle para isugod siya sa ospital. Habang binubuhat si Lolo palabas, umatras si Lorna papunta sa lamesa at mabilis na isinilid ang confirmation paper at ang fake SPA sa bag niya. Nakita agad ni Harvey. Ma, kinukuha niya yung papel. Lumingon ako at hinablot ang envelope mula kay Lorna. Iwan mo yan. Ebidensya yan. Ebidensya yan na tinakot niyo ang matanda para pumirma. Hindi mo yan dadalhin. Sigaw ni Diego. Anong ginagawa mo, Lorna? Hinawakan ng mahigpit ni Lorna ang bag niya at tiningnan si Diego ng malamig. Pinoprotektahan ko sarili ko. Tingin mo sasaguhin ko lahat to? Mabilis siyang lumabas ng gate. Bago siya sumakay ng motor niya, lumingon pa siya. Diego, kung may mangyari, hindi ko to papasanin mag-isa. Umalis ang motor niya, pero karga ko na ang envelope at tumakbo ako palabas patungo sa tricycle. Umupo si Harvey sa tabi ng lolo niya, hawak-hawak ang kulay kapeng panyo sa balikat ni Lolo, patuloy na bumubulong. Lolo, gumising ka po. Buksan niyo mata niyo. Nakaupo si Diego sa pinakadulo ng tricycle. May mga dugo mula sa basag na tasa sa kamay, tulala ang mukha. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng pwedeng sisihin. Pagdating sa provincial hospital, agad ipinasok ng doktor at nurses si Lolo sa ER. Nakatayo ako sa hallway. Yakap ang envelope na inagaw ko kay Lorna. Nakayuko si Harvey sa plastic chair. Hawak pa rin ang panyo. Palakad-lakad si Diego. Tuwing bubukas ang ER, lumalapit siya para magtanong. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang doktor. Nagka-hypertensive crisis ang pasyente. Mabuti na idala agad at nag-stabilize na, pero wag niyo muna siyang bi-stress in dahil baka tumaas ulit. Nakaginhawa ako. Niyakap ako ni Harvey. Okay na si Lolo, di ba ma? Ligtas na siya. Nakatayo si Diego sa tabi namin. Paos na ang boses. Pwede ko ba siyang makita kahit sandali? Sagot ng doktor. Isa-isa muna pumasok. At wag niyo muna siyang kausapin para hindi ma-stress. Tiningnan ko si Diego. Maghintay ka muna. Ako muna ang papasok para asikasuhin yung gamot niya at gamit. Hindi na kumibo si Diego. Marahil ngayon lang niya naisip na wala na siyang karapatang mauna dahil lang sa pagiging anak. Sa loob, natutulog pa si Lolo. Nang tulungan ko ang nurse na palitan ang basa niyang damit, naramdaman ko ang isang nakatuping papel sa bulsa niya. Akala ko reseta. Pero nung buksan ko, ito pala yung blotter report na sinulat niya sa bahay. Nanginginig ang sulat sa ilang bahagi. Detalyado niyang isinulat na pinaghihinalaan niya si Diego na kumuha ng orihinal na titulo at gumamit ng pekeng kopya. Ang huling linya ay, ginagawa ko ang report na ito para hilingin na. Nahinto doon. Marahil dahil kahit alam ni Lolo na mapanganib, hindi niya pa rin maipush dahil anak niya ito. May nakuha rin akong lumang keypad phone sa bulsa niya.
Pag-check ko sa voice recorder, may isang file mula pa noong 2 buwan. Pinlay ko. Narinig ko ang boses ni Diego. Mahina pero nagmamadali. Tay, pumirma ka na lang na pumayag ka na ipabenta ang lupa, wala namang pipigil sa'yo eh. Sagot ni Lolo. Hindi pa ako pumapayag. Nakakuha na ng down payment si Lorna. Pumirma na din ako. Pag hindi ka pumayag, makukulong ako. Kinuha mo ang titulo ko, di ba? Tahimik si Diego bago sumagot. Hiniram ko lang. Pirmahan niyo na to. Babayaran ko kayo mamaya. Natapos ang recording sa pagbuntong hininga ni Lolo. Pinipilit mo akong magsinungaling para iligtas ka. Tinanggal ko ang earphones ko. Hindi na pwedeng sabihin ni Diego na biktima rin siya ni Lorna. Alam niyang hindi pa pumapayag ang tatay niya, pero kinuha niya pa rin ang pera at patuloy na nanakot. Nang magising si Lolo, ang unang taong nakita niya ay si Harvey na nakatayo sa gilid ng kama niya, hawak ang pulso niya. Lolo, natakot ako na baka kung anong mangyari sa'yo. Ngumiti si Lolo ng mahina. May utang pa akong pananghalian sa'yo. Hindi pa ako mamatay. Namula ang mga mata ni Harvey. Hinintay kong lumabas ng kwarto si Harvey para bumili ng lugaw kasama si Mang Boying. Inilapag ko ang sulat sa kumot niya. Kailan niyo pa po ito isinulat, Tay? Lumungkot ang mga mata niya. Mga 3 buwan na. Bakit hindi niyo inireport sa pulis barangay? Tumingin siya sa bintana. Natakot ako baka makulong siya. Akala ko, basta't hindi ako pumirma, titigil na sila. Kinuha ko ang cellphone niya. Matagal niyo na palang alam na nananakot si Diego. Pinakinggan niya ulit. Hindi ko mabura, pero hindi ko rin magawang ibigay sa pulis. Umupo ako sa tabi niya. Tay, hindi natapos ang problema dahil nanahimik kayo. Ang pananahimik niyo ay naging mitsa pa para isipin niya na patuloy kayong aako ng mga kasalanan niya. Pumikit siya. Nag-iisa ko siyang anak, pero iisa lang din ang dangal ko. Nawalan ng pera si Mang Francisco. Naiwan sa ere si Harvey. Tapos ako, pwede kong mawala ang lupa at ang buhay ko. Ang pagmamahal sa anak ay hindi nangangahulugang isasama mo ang iba pababa. Inisip kong, kung itatago ko ang ginawa niya, maliligtas ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Minsan, ang tamang pag-aalaga at disiplina ay wala sa pamalo, kundi sa pag-amin sa katotohanan. Lumingon siya sa akin. Galit ka pa ba sa kanya? Dati oo, pero ngayon, gusto ko na lang na malaman ang buong katotohanan. Kinahapunan, dumating si Mang Francisco kasama ang asawa niya sa ospital. Nilapag ni Aling Nita ang isang basket ng prutas. Mang Samuel, nung isang araw uminit ulo namin. Pasensya na kayo sa mga nasabi namin. Ngayon naiintindihan kong biktima rin kayo. Inabot ni Mang Francisco ang mga original copies ng down payment receipt, bank statements ng pag-transfer ng 500K at mga text messages niya sa ahente. Diego, ibinibigay ko ito, hindi para pilitin kayong magbayad. Gusto ko, kung sino ang kumuha ng pera, siya ang managot. Tumango si Lolo. Ang ginawa ng anak ko, hinding-hindi ko napagtatakpan. Tinawagan ko si Ate Teresa at kinwento ang nakitang blotter draft at audio recording. Pinaalalahanan niya akong itabi ang kopya ng mga ebidensya at ibigay sa mga investigador. Sinabi rin niya na hindi pwedeng pumirma si Lolo sa kahit anong confirmation sale dahil magiging accomplice siya sa panloloko. Naka-loudspeaker ako. Tinanong ni Lolo. Kung ibibigay ko tong complaint sa pulis, anong mangyayari kay Diego? Formal na sumagot si Ate Teresa. Depende po sa magiging resulta ng investigasyon ng NBI o PNP. Pero kung hindi kayo magpa-file ng complaint, hindi mawawala ang kaso. Kasi ang bumili ay nawalan ng pera at may lumabas na peke ang papeles, ang gobyerno pa rin ang mag-iimbestiga niyan. Pagkatapos ng tawag, nagpakuha ng papel at ballpen si Lolo. Tay, sigurado na po ba kayo? Tiningnan niya ang sulat at si Diego na nakayuko sa labas ng hallway. Hindi ako magpa-file ng complaint para maghiganti. Magpa-file ako kasi, kung patuloy ko siyang tatakpan, dadami pa ang masisira niyang buhay. Tinulungan ko siyang tapusin ng report ang petsa ng paghiram ng titulo, paano namin nadiskubre na peke ang nasa kabinet, at kung ano-ano ang mga tawag niya na pamimilit. Sa huli, hinawakan ni Lolo ang ballpen. Nanginig ang kamay niya, ang tinta ay kumalat ng bahagya, pero hindi siya huminto. Pinirmahan niya ang pangalan niya, Samuel. Pagkababa ng ballpen, napapikit si Lolo. Buong buhay ko tinuturuan ko ang mga bata sa atin kung ano ang tama at mali. Pagdating pala sa sarili kong anak, halos isuko ko ang prinsipyo ko. Tinago ko ang report sa envelope.
Sa labas ng hallway, tumingin si Diego sa akin. Siguro alam na niya ang desisyong ginawa ni Lolo. Hindi ako umiwas ng tingin. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na hindi pinili ng biyenan ko ang dugo kaysa sa katotohanan. Kinaumagahan, na-discharge si Lolo pero pinagbili ng magpa-check up on time. Inihatid ko siya sa bahay at pinagpahinga. Nung hapon, pumunta na kami sa munisipyo, pulisya para i-file ang estafa, falsification complaint. Suot ni Lolo ang isang lumang polo. Andun pa sa bulsa niya yung lukot na bahagi kung saan nanggaling ang sulat niya. Bago pumasok sa desk ng pulis, tumayo siya ng matagal sa hallway. Gusto niyo po muna magpahinga? Umiling siya. Iniisip ko lang, nung bata pa siya, tuwing nakikipag-away siya sa school, ako lagi ang nag-so sorry sa teacher niya. Siguro kaya lumaki siyang iniisip na pag may pagkakamali siya, may sasalungat para sa kanya. Ngayon, tapos na ang oras ng pananalo ko. Tiningnan niya ako. Huwag mong hayaang magbago ang isip ko. Hindi ko po kayo pipilitin. Ipapaalala ko lang po sa inyo kung bakit tayo nandito. Binasa ng pulis, investigador ang report, chinek ang mga IDs, at tinanong si Lolo ng mga detalye tungkol sa titulo. Nilinaw ko ang mga bagay na alam ko base sa kwento. At isinama rin namin ang mga text messages at voice recording bilang ebidensya. Nireport rin namin sa Registry of Deeds ang nangyaring switching ng titulo para pigilan ang anumang transfer ng property. Sumunod ang investigasyon, pero hindi ito mabilis tulad ng napapanood sa TV. Hindi basta magpapasa ka ng papel ay tapos na. Bawat isa ay pinatawag. Ibinigay ni Mang Francisco ang mga bank transfer receipt niya na nagpapatunay ng pagpasok ng yearly 500,000 sa account ni Diego. Ibinigay ni Mang Boying, ahente, ang pahayag niya. Ibinigay ni Mang Boying, kapitbahay, ang pahayag niyang may nakitang babaeng nakamotorsiklo at pinagmatch kay Lorna. Kinuhanan si Lolo ng sample signature para i-compare sa peking SPA. Makalipas ang ilang pag-file ng affidavits, pagod na pagod si Lolo. Ako ang nagpapainom sa kanya ng BP meds at tubig. Pero hindi ako pwedeng magstay sa probinsya habang buhay. May trabaho ako sa Maynila at nag-aaral si Harvey. Lunes ng umaga, bumalik kami ng Maynila. Bago umakyat ng bus, yinakap ni Harvey ang lolo niya. Inumin niyo gamot niyo, Lolo. Tatawag ako para i-check. Ngumiti si Lolo. Ngayon, may bago na akong manager. Libre pa tong manager na to. Wag po kayong pasaway at magsusumbong ako kay mama. Kahit papaano ay gumaan ang paligid sa sinabi ng bata. Bumalik ako sa opisina. Sa gabi ay tinatawagan ko si Mang Boying, kapitbahay, para kamustahin si Lolo. Kapag weekend, umuuwi kami ulit ni Harvey sa Batangas. Si Harvey naman ay nag-aral na mabuti, pumasok sa basketball team ng school. Ayokong huminto ang buhay ng bata dahil lang sa gulo ng mga matatanda. Sapat na yung nawalan siya ng tatay, hindi ko hahayaang pati pangarap niya madamay. Habang umuusad ang kaso ng lupa, hinalungkat ko ang mga lumang papel ko para sa sustento at isinampa ko sa DSWD, korte ang notice of non-payment. Binigay ko ang address ni Diego, ang bank account niya na pinasukan ng 500K, at hiningi ko ang kabuuang utang niyang nasa humigit kumulang 13,300,000 mula 2015 hanggang 2022. Nung nalaman ito ni Diego, inabangan niya ako sa labas ng kumpanya namin. Mukha siyang pagod na pagod, payat, at nakatayo sa tabi ng lumang motor. Hindi pa ba sapat? Ang dami ng pinagdadaanan ng pamilya, isinampa mo pa yung sustento. Hindi ko yan kakaisip lang. Matagal na yang naging order sa korte. Wala akong trabaho. Saan ako kukuha ng pambayad? Tumanggap ka ng 500,000 sa deal. Sabi mo pang negosyo. May pambayad ka kay Lorna. May pera kayong gumala. Pero sa sarili mong anak wala. Kinuwelyuhan ni Diego ang motor niya. Gusto mo akong isulong hanggang sa dulo. Hindi ko ninakaw ang titulo ni tatay. Hindi ako tumanggap ng pera ni Mang Francisco. At hindi ko iniwan ang anak ko ng 7 taon. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyong yan. Lumingon siya sa ibang direksyon. Na-set up ako ni Lorna. Sabi niya legal lahat ng gagawin, pero alam mong hindi pa pumipirma si tatay. Siya ang gumawa ng papel. Ikaw ang nagpuslit ng original. Ikaw ang kumuha ng pera. Hindi mo pwedeng sabihing nadamay ka lang, porket hindi ikaw ang nag-type ng kontrata. Tahimik si Diego ng matagal. Bago siya umalis, sinabi niya, makikita mo rin, si Lorna ang mastermind dito. Hindi ako sumagot. Umasa pa rin siyang kung mas malaki ang kasalanan ni Lorna, makakalusot siya.
Pero ang kasalanan ay hindi parang pizza na pag binigay mo sa iba ang malaking slice, mawawala na ang natira para sa'yo. Kinagabihan, habang nakabantay ako kay Lolo sa bahay, panay ang vibrate ng phone ni Diego, nasa kabilang kwarto siya. Lumabas siya at kinausap yung tumatawag. Nung pumasok siya maputlang-maputla na. Anong problema? Tanong ko. Hindi siya sumagot, ipinakita niya lang ang text message sa screen niya. Text ni Lorna. Aalis na ko mamayang gabi. Pag nahuli ako, sasabihin kong ikaw lahat nakaisip nito. Bahala ka na sa buhay mo. Napaupo si Diego sa silya. Ang babaeng ipinagpalit niya para sa pamilya niya. Ang babaeng magpapayaman sana sa kanya ay tumakas at iniwan sa kanya ang buong ebidensya at sisi. Tiningnan ni Lolo ang anak niya. Nakita mo na? Ang taong tinulungan mo sa kasamaan, hindi kailanman magiging kakampi mo sa oras ng kagipitan. Yumuko si Diego at napahawak sa mukha niya. Sa pagkakataong ito, ang tumalikod sa kanya ay hindi ang asawang sinaktan niya, kundi ang mismong kasabwat niyang tinuring niyang pamilya. Tinawagan niya si Lorna ng ilang beses, pero cannot be reached na. Tiningnan siya ni Lolo. Ngayon, ikiklaim mo pa rin na kaya ni Lorna na akuin lahat? Hindi nakasagot si Diego. Nagpanik siya at tumawag sa mga kakilala. Kinabukasan, nahuli ng mga awtoridad si Lorna bago siya makalabas ng probinsya. May dala siyang maliit na bag, tiket ng barko papuntang Iloilo, at 30,000 cash. Sa unang statement pa lang niya, hinugasan niya agad ang mga kamay niya. Ahente lang ako, sabi ni Diego. Pumayag na raw ang tatay niya at ibinigay sa kanya yung SPA. Tinanong siya ng investigador. Alam mong wala kayong personal encounter kay Mang Samuel? Sabi ni Diego may sakit daw ang tatay niya. Umasa ako, pero ang mga text message recoveries ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa phone niya mismo, may message na, Diego, ipuslit mo na yung original title. At pag hindi pumayag yung matanda, i-process muna natin ang papeles para pilitin natin siya pag andyan na yung buyer. At ang isa pang text, sabihin mo malabo na mata ng tatay mo. Ako nang bahala maghanap ng pipirma para doon. Nang mabasa iyon sa harap niya, kalmado si Lorna. Sinabi ko lang yan dahil sa pressure, pero si Diego talaga ang gumawa ng move. Agad siyang sinagot ni Diego. Ikaw ang naghanap ng peking notaryo, at ikaw din ang nag-asikaso ng fake signature. Tiningnan siya ni Lorna. Kung hindi mo dinala ang original title, kaya ko ba kumuha? Tumanggap ka ng malaking portion sa pera. Ginamit kong pambayad utang. Naiwan sa akin ay maliit lang. Parang hindi na sila magkakilala. Ayon sa bank tracing, pumasok ang 500k kay Diego, then tinransfer niya ang halos 400k kay Lorna. Ang 100k ang naiwan kay Diego na nagastos niya na rin. Pilit pa ring nagmamakaawa si Diego sa investigador. Ginamit lang ako, sir. Akala ko talaga pipirma yung tatay ko. Tinanong siya ng pulis. Alam mong hindi pa pumapayag, pero tumanggap ka pa rin ng pera at peking papel? Opo. Alam mong wala kang authorization? Opo. Sa dalawang opo na yon, gumuho lahat ng depensa niya. Walang pumilit sa kanyang umalis ng bahay, walang pumilit na kumuha ng titulo, walang pumilit na tumanggap ng pera. Kinahapunan, dumaan si Harvey at sumama sa akin papunta sa bahay ni Lolo. May dala siyang perfect score na math exam para ipagmalaki sana kay Lolo. Pero pagdating sa labas ng bahay, narinig ni Harvey ang boses ni Diego. Aaminin ko, kinuha ko yung titulo, pero lahat ng setup si Lorna. Sinunod ko lang siya. Tumigil si Harvey, hawak ang exam paper niya, at nagusot ang gilid nito. Akala ko aalis siya, pero pumasok si Harvey sa loob. Lumingon si Diego. Harvey, bumisita ka kay Lolo? Wag po kayong gumawa ng palusot na may nag-utos lang sa inyo. Nanahimik ang kwarto. Namutla si Diego. Ano pong tawag mo sa akin? Ikaw. Kasi hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Nagbukas-sara ang bibig ni Diego pero walang lumabas. Diretsyong nakatingin si Harvey. Walang nag-utos sa'yong iwanan ako. Walang pumilit na wag kang tumawag ng 7 taon. Walang pumilit na magnakaw ng titulo ni Lolo. May mga bagay siguro na di ko naiintindihan dahil bata ako. Pero sapat na ang naiintindihan ko. Ang boses ni Harvey ay hindi malakas. Pero bawat salita ay malamig at malinaw. Nung bata ako, naisip ko baka na aksidente ka o namatay ka kaya hindi ka umuwi. Mas madaling tanggapin yun kaysa malaman na buhay ka naman. Pero pinili mo lang talagang hindi umuwi. Pulang-pula ang mga mata ni Lolo sa kama. Kailangan kong umiwas ng tingin. Inabot ni Diego ang kamay niya. Harvey. Anak,
Umatras ang bata. Huwag niyo kong tawaging anak ngayon. Hindi yan title na pwede mong kunin o bitawan kung kailan mo gusto. Bumagsak ang kamay ni Diego. Marahil ngayon lang niya nakita na ang tunay na resulta ng kasalanan ay wala sa papel kundi sa mukha ng bata na mismong anak niya pero hindi na siya kilala. Nang gabing iyon, kusa nang sumurrender at nag-confess si Diego. Sinabi niya kung saan tinago ni Lorna ang mga original copies at ibinunyag ang iba pang detalye. Na-recover ng mga pulis ang orihinal na titulo sa isang inuupahang kwarto ni Lorna. Nang mabalitaan ito ni Lolo, bumuntong hininga siya. Sa wakas, ang nagsabi rin ng totoo. Sagot ko, better late than never. Pero hindi ibig sabihin noon ay buburahin na ang lahat. Ibinalik ni Diego ang natitirang pera mula sa 100K na naiwan sa kanya, may kaunti pang natira doon na tinago niya. Ang kooperasyon niya ay bawas sentensya, pero hindi nagbubura sa nangyari. Minsan kang nagtaksil, habang buhay nang mahirap magtiwala ulit. Kinaumagahan, nakausap ko si Diego sa labas ng police station. Nakasandal siya sa pader, mapupula ang mata dahil walang tulog. Vanessa, tatawagin pa kaya akong papa ni Harvey? Hindi ako ang magdedesisyon yan. Lalo naman ikaw. Hindi mo yan mahihingi lang. Ano nang gagawin ko? Harapin ang responsibilidad, hayaan mo ang panahon, at ang mismong anak mo ang humusga sa'yo. Pumasok ako sa loob at sumunod si Diego. Sa wakas, hindi na siya nagtatanong kung paano tatakas, nagtatanong na siya kung paano niya haharapin. 4 na buwan pagkatapos, natapos din ang investigasyon. Bawat pirma, text, at pera na lumabas ay inimbestigahan. Nakaupo si Lolo sa dulo ng lamesa. Binasa ko ng dahan-dahan ang report. Ang SPA na nakapangalan kay tatay ay hindi na process sa notary public. Peke ang pirma at hindi valid. Ang lupang may 1,340 SQM ay pag-aari pa rin ni tatay ng buo at legal. Pumikit si Lolo at huminga ng malalim. Hindi nawala ang lupa natin? Opo, tay. Pero yung kaso ni Diego at Lorna tuloy pa rin. Si Mang Francisco ay idineklarang biktima. Ire-reimburse sana siya mula sa mga properties na nakita kay Lorna at Diego. Pumunta si Mang Francisco sa bahay ni Lolo. Nagdala pa siya ng kapeng barako. Makukuha ko. Kung anong legal. Kung ano yung nawala sa akin, silang dalawa ang magbabayad. Kasalanan ko rin kasi. Nagtiwala agad ako sa stamp. Sagot ni Lolo. Pasensya na ulit, Mang Francisco. Umiling siya. Wala kang pinirmahan. Hindi mo to kasalanan. Dahil si Lorna ang nagplano ng karamihan at mas nakinabang sa pera, mas mabigat ang naging kaso niya. Pero hindi ligtas si Diego. Dahil alam niya, pumirma siya. Kinuha ang original. Naging kasabwat pa rin siya. Bago ang pinal na desisyon sa korte hearing para sa compromise o sentencing, nagpunta kami ni Lolo. Nakaupo si Diego. Mas payat, malalim ang mata. Tay, hindi sumagot si Lolo. Tumingin sa akin si Diego. Vanessa, sabihan mo naman si tatay na mapatawad na ako. Inamin ko na lahat eh. Nasabi ko na kung ano ang ginawa mo para umayos. Pero hindi ko sasabihin na wala kang maling ginawa para lang gumaan ang parusa mo. Hanggang kailan mo ba gusto akong magdusa? Ang batas ang magde-decide niyan. At yung mga taong nasaktan mo ang magde-decide kung titiwala pa sila sa'yo. Tumingin si Lolo. Kinonsinti sana kita kung niligtas ko ang balat mo, pero ayokong uulitin mo pa to bukas at may ibang taong mapahamak. Napayuko si Diego. Pagkatapos nun, ibinenta ni Diego ang sariling lumang motor niya para idagdag sa pambayad kay Mang Francisco at nangakong huhulugan niya rin ang child support kay Harvey. Hindi niya pwedeng gawing excuse ang kaso niya sa lupa para takasan ang pagiging ama. Nang matapos ang hatol, mas mabigat ang naging sentensya, probation kay Lorna. Si Diego ay naging liable rin pero dahil sa cooperation at first time, may iba siyang set of responsibilities tulad ng pagbayad, probation. Bago siya tuluyang umalis papunta sa designated area niya, nag-serve, humingi siya ng pabor na makita si Harvey. Tinanong ko si Harvey, pumayag siya. Ilang minuto lang ang usapan. Hindi pinilit ni Diego na tawagin siyang papa. Hindi ako humihingi ng tawad ngayon. Gagawin ko muna ang mga dapat kong gawin dati pa. Sustento at pagbabayad utang. Hindi na ako tatakas. Tinanong ni Harvey. Kung hindi kayo nahuli, babalik ba kayo? Natigilan si Diego at umiling. Siguro. Hindi. Tumango si Harvey. Kung ganoon, wag niyo sabihing nagbago kayo dahil mahal niyo ako.
Nagbago kayo kasi wala na kayong ibang choice. Napapikit si Diego pero inamin niya. Tama ka. Tumayo si Harvey at lumapit sa akin. Bago lumabas ang bata, sinabi niya, titingnan ko kung anong gagawin niyo, hindi kung anong sasabihin niyo. Sumara ang pinto. Yumuko ng sobra si Diego. Sa mga sumunod na buwan, nagpapadala si Diego ng sulat para kay Lolo at Harvey. Sa mga sulat, hindi niya hinihinging magbalikan kami. Nilalagay niya doon kung magkano na ang nabayaran niya, kung anong trabaho ang nakuha niya, at balita sa kalusugan niya. Tinatanggap ni Lolo ang sulat pero hindi nagre-reply. Tinanong ko minsan, hindi niyo ba babasahin? Nababasa ko naman, sabi niya. Pero pag ang tulay nasira, hindi mo pwedeng sabihin sa taong nasa kabilang ibayo na tumawid ulit hanggat hindi mo pa naitatayo ang unang haligi. Makalipas ang halos 1 taon, patuloy ang sulat ni Diego. Mas kaunti na ang sorry, mas marami na sa aksyon na ginagawa niya. Isang araw, kumuha si Lolo ng papel. Matagal bago niya maisulat ang isang linya. Kung alam mong mali, itama mo. Huwag kang humingi na kalimutan ko. Mabuhay ka ng tama para pagkatiwalaan kita ulit. Ipinasok niya sa sobre at ipinadala. Ito ang unang pagkakataon na nabigyan ng pag-asa si Diego na pwede pa siyang umuwi. 3 taon mula sa insidenteng iyon, 2020. Ang bahay ni Lolo sa San Isidro ay hindi na ganoon kalamig tulad nung una naming buksan ang pinto. Napalitan ang bubong ng yero, tiles. Ang banyo ay may non-slip tiles at handrails. May bell din sa tabi ng kama. Nagalit pa si Lolo nung una. Ginawa mo namang ospital ang bahay ko. Sagot ko. Kaya nga po may caregiver kayong si Aling Tasing eh. Bawal maalat pero pagtalikod niya naglalagay ako ng bagoong. Sabi ko, tay naman. Hinarang ni Harvey. Lolo, pag kayo tumaas ang BP, isusumbong ko kayo. Hindi ko mapilit na manirahan si Lolo sa Maynila kasama namin. Anong gagawin ko doon? Pagbukas mo ng bintana, kotse, pinto, kotse. Dito, may hangin, may bukid, may puntod si Maria asawa niya. Naintindihan ko na narito ang buong buhay niya at hindi ito pwedeng ipagkasya lang sa isang maleta. Binabayaran ko si Aling Tasing para ipagluto si Lolo at bantayan ang gamot niya araw-araw. Si Mang Boying may extra key. Bumili ako ng tablet at gumawa si Harvey ng alarm para sa gamot niya ng 7 a.m., 12 p.m. at 8 p.m. Nung unang tumunog, nagreklamo si Lolo. Akala ko fire alarm. Lolo, inumin niyo na. Pakita niyo sa camera. Hindi ka ba naniniwala sa lolo mo? Naniniwala po, pero kailangan po ng ebidensya. Tawa kami ng tawa. Ang natirang pera sa bangko niya, nilagay ko sa account niya para sa sarili niyang panggastos. Dati sinabi niya, 1,680,000 na nabigay niya kung yumaman daw kami. Pwede ko bang ibalik ang kalahati? Binaba ko ang kutsilyo habang naghihiwa ng mangga. Tay, binigay niyo yon dahil mahal niyo ang apo niyo. Hindi loan yon. Kung kwentahan tayo, kwentahin ko rin yung pamasahe ko tuwing weekend, yung grocery ko. Quits na tayo! Natawa si Lolo. Naintindihan kong hindi niya kailangan ng reimbursement, kailangan niya lang ng taong uuwi sa kanya at ng ingay ng apo niya sa bahay. 2024 at 2025, patuloy ang sulat ni Diego. Sa huli, natapos na ang probationary responsibilities niya at nakabayad na ng malaking porsyento ng sustento at utang. Gusto niyang umuwi ng Batangas para magtrabaho malapit kay Lolo. Hindi ko sinabi agad kay Lolo. Tinanong ko lang, kung dumating si Diego sa labas ng gate, papapasukin niyo ba? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka mabilis akong lumambot, tapos babalik siya sa dati. Huwag po kayong mamili kung itataboy niyo o yayakapin niyo. Bigyan niyo ng maliit na chance pero lagyan niyo ng matinding kondisyon. Isang araw na maaraw, nakita ni Mang Boying si Diego. Nasa kusina ako at naghuhugas ng bigas. Vanessa, andun si Diego sa gate, hindi makapasok. Lumabas ako, suot niya ang lumang asul na polo, hawak ang bag. Payat, may mga puting buhok na sa gilid. Nakaupo si Lolo sa beranda. Tahimik si Diego sa labas, tay. Nandito na po ako. Hindi sumagot si Lolo agad. Pumasok ka. Dahan-dahang naglakad si Diego, nakayuko. Inakala kong mumurahin siya ni Lolo o tatanungin kung okay na ba. Pero nagturo si Lolo sa bakuran, yung bakod sa likod, sira yung 3 kawayan. May martilyo sa bodega. Natigilan si Diego, tapos tumango. Opo,
Iyon ang unang ipinagawa sa kanya sa loob ng maraming taon. Walang yakap, walang luha ng pagpapatawad. Nagtrabaho si Diego ng walang reklamo. Nung tanghali, inayos niya ang bakod. Namamaltos ang kamay niya. Lumabas si Lolo, tinadyakan ang bakod. Maluwag pa to. Yumuko si Diego at minartilyo ulit. Opo, aayusin ko po. Nung tanghalian, hindi siya umupo sa lamesa hanggat hindi sinabi ni Lolo. Maghugas ka ng kamay, kumain ka na. Opo. Habang kumakain kami, si Harvey walang kibo. Nang subukang ilagay ni Diego ang ulam sa pinggan ni Harvey, dahan-dahang inilayo ng bata ang pinggan niya. Inilagay ni Diego ang isda sa sarili niyang pinggan. Pinapanood ko lang, nirerespeto ko ang boundary ng anak ko, kahit na tahimik at mabigat ang hapagkainan. Kumuha si Diego ng inuupahang kwarto sa bayan at nagtrabaho sa talyer mechanic shop. Tuwing sweldo, nag-aabot siya ng bayad kay Lolo at kay Harvey. Sabi ni Lolo, "Ba't di ka umuwi dito? May kwarto naman." Umiling si Diego. "Hindi pa po ako karapat-dapat. Pag dumating ang araw na okay na, saka na lang po." Pero nung gabing yon, nakita kong nagbibilad si Lolo ng lumang kutson sa bakuran. Siguro nag-aabang din. Kay Harvey naman, maingat si Diego. Hindi siya bumibili ng mamahaling regalo, hindi nangungulit. Pumupunta lang siya sa mga basketball games ng anak niya at nakaupo sa pinakalikod para hindi nakakahiya sa mga kaklase ni Harvey. Nang umiskor si Harvey at tumingin sa likod, sinabi niya, "Dumating kayo on time." "Nangako ako eh," sagot ni Diego. Simula nun, nagre-reply na si Harvey sa text. Minsan opo lang. Pero bawat salita, parang isang tabla na inilalatag ni Diego para makabuo ng tulay. Medianoche ng 2025, umuwi kami ng mas maaga ni Harvey. Ginusto ni Lolo na gumawa ng suman sa bakuran. Nagdala ng dahon ng saging si Aling Tasing, naghanda ng kahoy si Mang Boying, at tumulong si Diego galing talyer. Maaraw sa probinsya. Naghahalo ako ng malagkit, habang pinupunasan ni Lolo ang dahon ng saging at binabatikos ang gawa ni Harvey. "Pag ganyan pagkatali mo sa suman, pag pinalambot natin sa kaldero, sasabog yan," reklamo ni Harvey. "Lolo, nakagawa na ako ng 3. Wala pa namang sumasabog. Paano sasabog? Hindi pa niluluto." Tumawa si Diego ng mahina. Lumingon si Harvey. "Anong nakakatawa, sir?" Umiling si Diego. "Wala. Naalala ko lang. Ganyan din ako pagalitan ni Lolo nung bata ako. Mas malala ka pa sa kanya magtali," sabi ni Lolo. Pansamantalang tumigil ang mundo namin. Iyon ang unang pagkakataon na inalala ni Lolo ang isang memorya ni Diego na walang bahid ng galit o poot. Yumuko si Diego, pinipigilan ang ngiti niya. Nang itatali na ni Harvey ang huling suman, lumapit si Diego may dalang panali, leteng. "Asan ko ba to ilalagay?" Nakatitig si Harvey sa suman niya na naguguluhan. Pa! Diyan mo ilagay!" Tumigil ang lahat. Rinig na rinig ang tunog ng kahoy sa apoy. Natigilan si Harvey sa pagtali. Parang siya mismo ay nagulat na lumabas ang salitang pa sa bibig niya matapos ang higit 7 taon. Namula agad ang mga mata ni Diego. Pero hindi siya tumakbo para yakapin si Harvey. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi niya pinilit ipaulit ito. Inilagay niya lang ang panali sa tabi ng kamay ng bata. Nanginginig ang boses. "Oo, dito ko ilalagay." Yumuko si Harvey at nagtali. Pulang-pula ang tenga. Hindi ako nagsalita. Hindi rin si Lolo. Tiningnan lang niya ang anak at apo niya, habang dahan-dahang pumipikit ang mga matatandang mata niya. Ang salitang papa ay hindi bumura sa 7 taong pambabaliwala. Hindi rin ito nagpanumbalik ng oras, at lalong hindi ginawang perpektong ama si Diego. Ito ay isa lamang pintong binuksan ng konti. At ngayong nasa tamang pag-iisip na si Diego, alam niyang hindi niya dapat piliting itulak ito ng puwersahan. 4 kaming nakaupo sa paligid ng kaldero ng suman. Amoy usok at dahon ng saging. Nagbuhos ng kape si Lolo. Nakaupo si Diego sa tapat ko, habang si Harvey ay sa tabi ni Lolo. Walang pumilit na buuin kami bilang mag-asawa ulit. Tumingin si Lolo sa apoy, nang matagal. "Matanda na ako. Hindi ko hinihiling na maging parang walang nangyari ang pamilya natin. Ang nangyari ay nangyari na. Dapat maalala. Alalahanin para hindi na maulit, hindi para sumbatan araw-araw." "Naiintindihan ko po," sabi ni Diego. "Dati, akala ko pag mahal ko ang anak ko, dapat protektahan ko siya.
Akala ni Vanessa, kailangang putulin ang koneksyon sa pamilya ng asawa para makamove on. Akala ni Harvey, mas madali kung di na niya tatawaging papa ang ama niya. Lahat tayo may kanya-kanyang maling akala at takot. Gusto ko lang, mula ngayon, wag nang may magsakripisyo para saluhin ang pagkakamali ng iba. Hindi ko hinihiling na makalimot kayo. Ani Diego, hinihiling ko lang na hayaan niyo kung gawin kung anong tama ngayon. Tumingin si Harvey. Hindi pa po ako sanay tawagin kang papa ulit. Alam ko, nadulas ka lang kanina. Huwag kang mag-alala. Atin-atin lang yung kanina. Ngumiti si Diego, pulang-pula pa rin ang mata. Tumango si Harvey. Lumingon sa akin si Lolo. Sa bahay na to, dami nating sikreto. Dapat may logbook tayo ng sikreto. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Sabi ko, accountant ako. Kung walang resibo ang sikreto nyo, hindi ko ililista. Nagtawa na ng lahat. Hindi malakas ang tawa, pero sapat na para basagin ang katahimikan ng maraming taon. Tiningnan ko silang lahat sa harap ng apoy, at naintindihan kong ang pamilya ay hindi palaging nagagamot sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa orihinal nitong anyo. Hindi na kami mag-asawa ni Diego. Hindi ko na kailangang isuot ang maskara ng mapagpatawad na asawa para buhayin ang isang kasal na matagal ng patay. May karapatan si Harvey na maglaan pa ng maraming taon bago niya tuluyang tawaging papa ang kanyang ama ng natural. May karapatan si Lolo na mahalin ang anak niya, pero naglalagay ng pader pagdating sa ari-arian, dangal at katotohanan. At si Diego, kailangan niyang matutunan na ang salitang sorry ay nagbubukas lang ng pinto. Para makapasok ng tuluyan, kailangan niya ng maraming taong mabuting pamumuhay para patunayang hindi na siya ang dating taong nanakit. Nang gabing iyon, kulo ng kulo ang suman hanggang madaling araw. Nakatulog si Lolo Cecilia. Ipinatong ni Harvey ang kulay kapeng panyo sa balikat niya. Si Diego ay nagdadagdag ng kahoy sa apoy, habang ako ay nasa kusina at nagtitimpla ng panibagong kape. Wala sa amin ang nakakuha ng perfect ending, pero ito ang makatotohanang wakas. Isang bahay na hindi na ginagamit ang luha para pagtakpan ang pagkakamali. Isang matandang ama na marunong ng mag-ipon para sa sariling gamot. Isang ina na hindi ipinagpalit ang sariling dignidad para sa salitang buong pamilya. Isang bata na may karapatang magpatawad sa sarili niyang bilis, at isang lalaking nag-aaral ulit maging anak at ama mula sa mga pinakamaliliit na bagay. Mula sa kwento ng aming pamilya, ang gusto ko lang iwanan ay ito. Ang pagmamahal ay dapat sinasamahan ng talino. Hindi porket kadugo, dapat mo nang konsintihin sa mali. At hindi mo rin dapat pilitin ang taong nasaktan na kalimutan ang lahat para lang masabing buo pa rin ang pamilya sa paningin ng iba. Ang pagpapatawad ay nakakagaan ng loob, pero ang tiwala ay maibabalik lamang kapag ang mga salita ay pinatunayan ng aksyon at ng panahon.